record muna natin. Yan, okay. Sige, at alam ko na tayo po ay ready na sa mga nandiyan po, no, sa mga kapwa nating OFW, mga kababayan natin sa Pilipinas, sa ating 164 participants na makikinig at sumusubaybay po dito sa ating pre-webinar training. So napakahalaga na sa negosyo, no, maintindihan po natin kung ano yung business natin. At sa bawat business, mayroon tayong tinatawag na may mga obstacle, no, na pinagdadaanan. Kaya ngayon pinagdadaanan natin, pero syempre tuloy-tuloy pa rin. No, dito natin may experience na talagang part tayo ng negosyo, no, part tayo ng sitaw bilang mga seller. No po? At hindi totoo na tayo po ay nag-i-invest dito at wala po tayong investment na ginagawa rito. At purely na e-commerce platform ang ating sitaw at meron po siyang concept na drop shipping. Okay? May product po ang sitaw na kung saan hindi tayo bumibili upfront, kundi tayo po ay tayo po yung nagpa-process ng mga order ng customer. At yung sa pag-order ng customer, yan po ay ating binibili mula doon sa supplier, manufacturer ng sitaw, no? At sila na po yung nagdi-deliver niyan. So yun po yung ating part. At kailanman hindi tayo hiningan dito ng sitaw kung ano man yung solicit na yan, no? Wala sa ating hiningi. Ewan ko lang sa inyo, no? Wala naman sa ating magsasabi rito na nagbigay tayo ng pera kay sitaw. Kundi tayo po ay nag-process ng mga order ng mga customer po dyan. Okay? Sandali lang po i-charge ko lang muna to. Yan, okay. Kaya sure ako na malalampasan pa natin to at antay lang pa tayo ng good news na ibibigay po sa atin maaaring this week o next week, tingnan po natin, no? At tuloy-tuloy lang po sa pagpa-process. Kung meron po tayong mga na-experience, no, na halimbawa yung delay sa delivery, yung iba pa, no, pagpasok ng pera doon sa pressing money to wallet balance, magbigay po tayo ng konting panahon, no. Alam naman natin na may inaayos po, no, ang sitaw at ano yun natin at maano po yan, masesettle po lahat. Sa withdrawal, wala naman pong problema. Lahat ng nakaka-withdraw, nakakapasok naman po yan. Muli po, ulitin ko, may 3 to 5 business days po tayo ng approval. Ganun pa rin po yan, no? Walang, pag nag-withdraw ka ng weekends, holiday, so expect mo yan, napapasok yan after holiday, after weekends na. Okay? Doon po sa mga iba, no? Kung kayo po ay kabado, is your choice, no? Kayo po ay nagdududa, is your choice, no? Kung gusto niyo withdrawin, nasa inyo po 'yan, pera niyo 'yan, no? Pero ako, sa akin, opinion at ako po ay confident dito, kung titingnan naman natin, mamaya pakikita ko sa inyo yung magkano yung nasa pricing money natin. Diba? At hindi po tayo nagwi-withdraw diyan at tuloy-tuloy lang po yung process natin kasi nagtitiwala po ako sa sitaw. Siyempre, gaya ng sabi ko, pinag-pray ko to. Kaya naniniwala ako na part lang po ito ng journey ng sitaw at ipapahiya niya yung mga taong naninira dito at maintindihan po, malalaman niyo po yan na God is with us. Okay? So yan po yung aking pinanghahawakan. Hindi ko pinanghahawakan yung kakayanan ng sitaw, kundi pinanghahawakan ko yung kakayanan ng Diyos na pwede niyang gawin. No? Dahil apart from God, we can do nothing. Wala tayong magagawa kung wala po tayo sa Panginoon. So yan lang po yung aking pinanghahawakan na ano. So sana yun lang din panghawakan natin tsaka yung prayers, no? Prayer is power. So napakalakas at makapangyarihan po ng prayer. Walang makakadaig po diyan. Yan po yung tatandaan niyo po. No, kahit sino pa, walang makakadaig diyan sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya malaki yung aking faith na malalampasan ng sitaw to. Siyempre sama-sama tayo diyan mga fellow Christian na ipanalangin po natin, no, na talagang ang Diyos ang kumilos at iwaksi, no, yung mga naninira, no, yung kanilang kamalian at ipaubayan natin sa Diyos yung mga bagay na yan. Okay? Yan, okay. Sige, tayo po ay magbasa muna ng bago tayo magsimula.
Yan, okay, good evening. Shout out Magda Salazar, yan. Ma'am Janet, Hanilin, Ramil, Mark. Yan, shout out po sa inyo. Yan, good evening. Good evening mga ka-seller. Shout out sa lahat ng sitaw seller ng Southern Leyte. Shout out kay Ma'am Shami. Yan, Shami aming account specialist at yan. Shout out po sa inyo diyan. Yan, good evening sitaw seller. Yan, apps. Shout out Team Hong Kong. Yan, grateful day. Happy Eid Mubarak. Yes, Eid Mubarak po. Yan sa mga sa Middle East. Yan. Good PAO everyone. Also Coach Jimro. God bless sa atin lahat. Yan. Opo. Yan. Happy Eid Coach. Yan. Yes, Eid Mubarak dito sa Middle East, no? Sa mga kapatid nating Muslim diyan, Eid Mubarak po sa inyo. Yan. God answer prayer. Yes, ako claim ko na yan na sinagot na ng Diyos yung ating prayer. Sa akin po, Coach, may isang order po akong na-delay. Pagbalik sa wallet ko, one day po. Pero pumasok naman. Yes, papasok naman po yan. No? Mayroon lang mga, kasi alam niyo po, tulad ngayon, may mga holidays, no? May mga, hindi natin alam sa ibang lugar kung bakit nadidelay. Sa logistics po kasi yan, hindi naman po nasa sitaw. Kaso lang, pag hindi po natin naiintindihan, iniisip natin si sitaw yung may mali. Hindi po. Sa logistics na po yan eh. Once na yan po ay nasa supplier na at pinasa, logistics na po yan. Kaya nga may customer service po, di ba? Si sitaw dyan ay wala nang part doon kasi nasa logistic na po yung yan, yung nagdi-deliver na po yan. Kaya kung may mga delay sa logistics po yun, hindi po kay sitaw pa yon. Okay? Pero siyempre, pinapano pa din naman yan. Okay, so dapat talaga maintindihan natin. So marami pa rin talaga rito sa atin, no? Hindi dito sa atin sa mga sitaw seller na hindi pa rin talaga yung alam yung pinasok nilang negosyo. Kaya napakahalaga na talagang tuloy-tuloy po tayo dito sa ating pre-webinar. Sana hindi lang kapag may mga issue tayo nagiging interesado, kundi kahit walang issue, no, na maging interesado tayo sa dapat nating matutunan sa pre-webinar training na ito. Na para sa lahat po ito ng mga sellers para maintindihan po natin para hindi naman lagi lang tayo nakikinig doon sa mga negative na tao saan ito nga po no ang sabi ko nga Ah, wa- wala akong masamang tinapay doon sa mga nagre-research no na gustong tumulong daw na gusto nilang maano yung mga scam. Tama naman po 'yan, wala naman po akong masasabi. Wala naman po akong ano doon. Gusto rin naman natin 'yan dahil tayo po ay naging biktima din ng mga scam, 'di ba? At gusto natin 'yan matigil. No po. Pero sana lang doon sa mga nagba-vlog no ng mga ganyan no anti-scam, maging parehas tayo. No, yun lang naman yung sa akin. Yung mag-research ka, yung parehas, hindi bias. Kasi ang nangyayari po kasi sa inyo, bias po eh. 'Di ba? Kung ikaw talaga ay gusto mong makatulong sa kapwa mo Pilipino na hindi sila ma-scam sa mga kapwa nating OFW na hindi sila ma-scam, dapat hindi ka maging bias. Magkano lang naman yung ano dito? Wala namang minimum o maximum capital. Sana kayo yung mga nagsasabi diyan na scam si sitaw. Sana kahit 1,000, 2,000 nagsubo ka maging seller, 'di ba? Nagsubo ka maging seller tapos nandoon ka sa pagiging seller, saka mo obserbahan. Ngayon saka mo ilabas kung meron kang nakikita na talagang may nangyayari na Ponzi scheme o scam, doon ka magsalita kasi naging seller ka. Pero kung hindi ka naging seller, tapos nandoon ka lang sa sinabi ni ganito, hearsay lang, at yung nakabase ka lang doon sa kaalaman mo na sa mga dating mga company na ng scam, hindi pwede yung ganon, di ba? Hindi tama yung pagre-research na ganon. Kailangan, hindi ka ba? Paano bumapatunayan na scam ang isang company? Di ba? Ayun ang tanong eh. Paano nyo mapapatunayan scam company? Mapapatunayan mo scam ang isang company, unang-una kung hindi yan nakaregistered sa government. License, no, yung SEC. Lahat tayo dito sa document natin sa sitaw, kumpleto po. Ano pa? Kung yan po ay sinasabi natin na ah, mas malaki yung balik no kaysa dun sa kapital mo dito hindi, 'di ba? May ginagawa po subukan mo ilagay yung 1 million mo o yung 500,000 mo o 100,000 mo sa wallet na sitaw. Tingnan natin kung tumubo. 'Di ba hindi? So may gagawin ka, no may gagawin ka na kailangan mo i-process yung order ng customer. Kasi kung hindi ka kikita rito. Kailangan lang may mga strategy, hindi
Kaya lumalaki yung kita natin kasi ginagamitan na natin ng tips ng mga strategies na kung saan gumamit na tayo yung nag-goal setting na po tayo. 'Di ba? Kaya ganyan po mabilis na lumalaki yung kita natin. So lahat naman ng business may mga strategies pag gusto mong kumita ng mas mabilis. So yan yung hindi naintindihan din siyempre ng sitaw kasi wala naman din sila dito. At yun naman mga mga nagsasabi na scam si sitaw, hindi naman din sila naging seller, no? Nakabase lang sila doon sa sinasabi ng mga seller, no? Yung mga seller na hindi inaral ang sitaw. So yan po yung problema. Pasok ka sa negosyong ito, nag-seller ka, hindi mo naiintindihan, tapos ano ka, magrereklamo ka, 'di ba? Tapos yung pagrereklamo mo, ikaw mismo hindi mo naman naiintindihan yung negosyo na pinapasok mo, 'di ba? So yan po yung naging problema po doon sa ibang mga seller na nandito, 'di ba? At ikaw naman dahil gusto mo lang kumita ng kumita, invite ka ng invite nang hindi mo naman naiintindihan yung negosyo rin. 'Di ba? Tapos ngayon, yung mga in-invite mo, magtatanong dahil hindi mo naintindihan, hindi mo naman pinapaliwanag. O anong nangyayari ngayon? O sila yung maiingay diyan sa GC. Kasi bakit? Hindi mo sila inalagaan. 'Di ba? Kasi ang purpose mo lang kumita. So yan po, no? Ano lang tayo, real talk, no? Real talk lang po tayo. No, doon sa mga nag-i-invite na hindi mo naiintindihan, tapos invite ka ng invite, tapos pinababayaan mo. Oh, sila yung mga nag-iingay diyan sa GC ngayon, 'di ba? Tapos pag lumipat, no, nagsara ng store, lumipat sa ibang mentor, magngangangak nga, magagalit ka. Sasabihin mo inagaw yung ikaw nagpakahirap. Anong pinahirap mo diyan? Eh hindi mo nga ginaid yan eh, 'di ba? Hindi mo nga ginaid, hindi mo nga tinuruan. Tapos pag nalaman mong lumipat, magagalit ka, 'di ba? Eh kasalanan mo 'yon. Eh tayo dito, no, lagi natin sinasabi na after tayo sa mission, hindi sa komisyon. Ibig sabihin mission na makatulong po sa kapwa natin OFW at sa mga kababayan natin sa Pilipinas na kung saan talagang mabago yung buhay nila. Pero kailangan natin isilang i-guide, turuan. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko na kailangan mag-webinar eh. Kasi buwan-buwan kumikita na tayo na hindi na bumababa sa 1,000,000 yung kinikita natin buwan-buwan. 'Di ba? Pero ginagawa ko pa rin to kasi nandun tayo sa mission na makatulong. Ba, hindi naman lahat kayo rito. Yan yung 183 participants na yan. Hindi naman lahat kayo affiliates ko. O, di ba? Pero open kayo lahat dito. Wala pong problema yan. Kasi gusto natin na ma-educate kayo about doon sa dropshipping business natin sa sitaw. Kasi naniniwala si Coach Simro na pag umangat po tayo, pag umangat si sitaw, aangat po tayong lahat. Pag bumagsak si sitaw, babagsak po tayong lahat. So kailangan natin pag-aralan yung negosyo. Para na sa ganun, doon sa mga papasok na mga bago na mga seller ni sitaw ay ma-educate at maintindihan nila kung gaano kaganda yung negosyo nito. Kapag nalampasan po natin itong pagsubok na ito, no? Yung iba kasi sana malampasan ni sitaw yung pagsubok. Hindi si sitaw, tayo. Kung hindi mo inaako na ikaw ay part nito, hindi ka totoo na seller ng sitaw, no? Isa kang impostor, 'di ba? Ito po ay malalampasan natin kasama si sitaw kasi part tayo ng sitaw. Proud ako na maging sitaw seller dahil kumita ko. Dahil marami po siyang natulungan talaga. At alam naman po natin yan. At isa kayo doon. 'Di ba? Isa tayo doon sa natulungan. At part tayo ng sitaw at pagiging seller. Po. Ngayon, may mga problema, magse-selfish tayo na sisitaw lang. 'Di ba? Kasama po tayo diyan. Lahat po tayo ay sitaw seller. No? At lahat po tayo totoo na nakinabang po sa sitaw at kumita sa sitaw. At ganoon din naman si sitaw, kumita din naman sila sa atin. Kaya siyempre dapat tulungan lang. Dahil talagang napakagandang negosyo nito. Wala na po tayong makikita pa ng ibang negosyo na tulad po nito na nakakatulong sa maraming Pilipino. Kaya patuloy nating suportan, hindi yung ikaw mismo seller. Ikaw mismo seller ang gumagawa ng negativity sa GC. No, ikaw mismong seller ang mga message mo ganito, 'di ba? Yung mga negative, 'di ba? Imbes na palakasin mo 'yung loob ng mga nasa GC, palakasin mo 'yung loob yung mga nanghihina. Ikaw yung isa sa mga no. Ganyan. So may mga dialogue ka pa. Kakaumpisa ko lang, buti pa sila, kumita na ng malaki. Ako ganito. Nako, yung dialogue mo bulok na po 'yan, 'di ba? Wag mong isisi kung ngayon ka lang
'Di ba? Ngayon ka lang kumikita, kasalanan mo 'yan. Ba't ngayon ka lang nag-join, 'di ba? Oh, kung kami kumita nung maaga, matagal na kaming naniwala sa sitaw kaya kami kumikita. Ikaw ngayon lang, kaya wag mong isisi sa amin 'yan na kumikita kami tapos ikaw hindi pa. 'Di ba? Kasalanan mo ngayon ka lang nag-join eh. Alam mo kumita ka agad, 'di ba? Eh yung mga ganyan tao, wag po kayong magagalit, no. Real talk lang po tayo. Yung mga ganyan po yung mga tao na sarili lang nila iniisip nila, 'di ba? So yan po yung mga tao na hindi mo naiintindihan, no? Kung kanina napanood mo yung mayaman mindset. Kung isa ka sa yung mindset mo ay nandoon ka sa pagiging successful mindset, hindi ganyan yung magiging isip mo, 'di ba? Sabi ko noon sa inyo, a long journey, no, doon sa ating goal setting, no, 1 year 'yan. So marami tayong pwedeng pagdaanan. Kaya sabi ko sa inyo, be ready. 'Di ba? Hindi po ako nagkamali diyan. Sabi ko sa inyo, be ready. Kasi may mga pagsubok tayong pagdadaan, maaring personal, individual, sa company, kung saan man. Kaya be ready. Kasi yan yung obstacle na dadaanan mo during that period na kung saan meron kang goal setting. Gusto mo maabot yung goal mo. Pero siyempre, hindi madali yan. 'Di ba? Madali lang pag nag-goal setting tayo na makikita natin, ay ito pala yung pwede kong kitain ng isang taon, pero hindi mo alam yung pwede mong pagdaanan. May pagdadaanan ka, may trials, may obstacle, dapat malampasan mo yun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, no, pwedeng obstacle mo diyan na hindi mo ma-meet yung ganung kunyari yung ma-hit yung 1 million kasi hindi ka makapasa-pasa sa evaluation. So yan yung mga pwedeng posible na obstacle. Kaya naman may mga emergency, may kailangan ng pera na kung saan yung perang nilagay mo doon kailangan mong gamitin. Yan yung mga sinasabi natin. O kaya yan sa company ngayon, yung napagdadaanan natin sa company na kailangan mag-comply na ganito, no? Maraming natakot kasi bakit sila natakot? Bakit sila nag-alala? Kasi hindi talaga nila naiintindihan yung business. Yan po. Bakit kami na hindi naman ah ah natural yung may pag-aalala, pero siyempre pinagkakatiwala na natin yan sa Diyos, di ba? Hindi naman tayo magiging hipokrito, pero minomotivate natin sarili natin na maging kalmado at maging kasi yan po yung dapat nating gawin, no, bilang mga seller ni Sitaw. Okay? So tayo dito, no, yan. Nakalantad yung pangalan natin, buong-buo yan. Pag pumunta ka sa Facebook ko, pangalan ko nandiyan, picture ko nandiyan, 'di ba? Tapos paniniwalaan mo yung mga tao na nagtatago sa mukha ng aso, hayop, nakamaskara, 'di ba? Paniniwalaan mo 'yon, 'di ba? Paniniwalaan mo sila na nagsasabing ganito ganyan pero nagtatago sa maskara. Tapos yung pangalan, no, nagtatago sa pangalan. Yung pangalan nila panlalaki pero babae sila. O yung iba naman lalaki, pero yung pangalan nila pambabae, 'di ba? So yan po yung mga ano yan. So sino yung scammer? 'Di ba? Sino yung scammer? Scammer ba yung nakalantad yung pangalan at yung sino yung scammer? Ang scammer yung mga nagtatago sa pangalan ng iba at saka yung may mga maskara, 'di ba? Kasi sila yan kaya nga hindi nila pinakikita. O ba't hindi sila mag-live? Kagaya ni Pro, kagaya natin. Ba't hindi sila mag-live? Napakita nila yung mukha, sabihin nila ganito talaga yung sitaw scam kasi ganito ganyan. Paliwanag tas mag-live sila na nakalabas yung mukha nila. Bakit hindi nila magawa? Bakit? Ayun lang yung malaking question, bakit? Oh, 'di ba? Tapos sa dami ng e-commerce platform na yung iba, no, hindi na tayo magbabanggit ng pangalan. Yung iba may subscription, yung iba may membership fee. Yung iba nga humihingi pa, 'di ba? May mga package sila na yung 3,000, 10,000 depende doon sa mga product na ilalabas mo, tapos ikaw pa yung tapos wala silang kinikita, tapos kapag di ka nagbayad ng subscription nila, i-store mo from the meantime, 'di ba? Oh, bakit yan hindi nila ba't yan hindi nila tinitingnan? Bakit? Oh. Alam na po natin, no? Business, 'di ba? Pwedeng mangyari pero hindi ko sinasabi na sila 'yon. So pwedeng mangyari na maaring bakit binabayaran ka ba nila? Nasiraan mo ang sitaw kasi ganito sila, mas malakas sila kaysa sa ganito. Pwedeng ganon. Pwede, 'di ba? Bakit? Kung ako vlogger, no? At nakikita nila na malaki impluwensya ko rito. No, pwedeng bayaran kita. No, bayaran kita tapos siraan mo 'to, sabihin mo ganito. Pwedeng ganoon 'di ba?
Oh, kasi magtataka ka kung ikaw yung vlogger na talagang gusto mong makatulong at parehas ka. Eh dapat parehas dapat parehas ini-search mo. Dapat si ganito, nilalagyan mo rin, dapat si ganyan, binabanggit mo rin. Dapat ayan, di ba? Hindi yung nakatuto ka lang sa isa. So, obvious, di ba? Hindi natin sinasabi, ang Diyos lang din nakakaalam niyan kung ano yung katotohanan. So sana yung ginagawa nyo talaga na nandun talaga sa puso nyo na yung sinasabi nyo na gusto kasi namin magalit kami sa scammer, gusto namin ganito. Sana totoo, no? Kahit anong tago nyo sa dilim, lalantad yan sa liwanag. At makikita at mararamdaman ng mga tao na talagang pera-pera lang. 'Di ba? So yun lang po yun. So sana lang no tama yung mga puso nyo. Dahil kung hindi eh mahirap po 'yan, 'di ba? Gaya na sinasabi ko, no, sana kung babalikan kayo kayo mismo. Eh mahirap po 'yan kung bumalik 'yan sa anak mo, sa asawa mo, sa kamag-anak mo o sa mahal mo sa buhay, no? Dahil sa ginagawa mong ganyan, 'di ba? Na naninira ka ng iba para lang sa pera o naninira ka ng iba nang wala kang talagang proof. 'Di ba? So mahirap po 'yun. So sana lang mabago kayo, no? Na talagang yung puso nyo ay makatulong talaga. Hindi yung makaperwisyo lang. Kasi sisitaw po, ang dami pong natutulungan na tao. Nagtataka lang po ako sa inyo, bakit pilit yung sinisira? Ang daming Pilipino po ang natulungan ni Sitaw. Ang daming OFW na uuwi dahil sa kay Sitaw, no? Hindi po ba kayo natutuwa diyan, no? Na kung saan ang daming natulungan ng company ito at kayo mismo, mga kapwa Pilipino, pinaiiral niyo yung crab mentality na hinihila niyo kami pababa. Hinihila niyo kami pababa para bumagsak at matulad sa inyo. Bakit gusto niyo kayo lang yung kumita, no? Kaya nga po nandito tayo, yung mga naririto. Alam niyo po ba na kada panood niyo po doon sa mga vlogger na yan na nagsasabing negative sa Isitaw, habang pinanonood niyo sila, kumikita sila sa inyo. Alam niyo po ba yon? Na kung pagkatapos mong manood, nagagalit ka, pero hindi mo alam, kumita na sila sa iyo. Pinanood mo eh. Kaya kung ayaw mo, no, na makapakinig ng mga ganun, wag mo na lang panoodin para wala kang contribution sa kanila. Kasi kapag pinanonood mo, nagko-contribute ka. Bakit? Nababayaran sila eh. 'Di ba? Oh. Kaya sila magpapalabas ngayon. Ikaw naman interesado na hindi mo alam pinagkakakitaan ka na. Kuha niyo po ba ako? Pag hindi niyo yan pinanood, wala silang kikitain sa inyo. Oh, 'di ba? So yan lang po 'yon. O, panoodin nyo na lang po yung mga, kung ikaw naniniwala sa sitaw, panoodin nyo na lang sa YouTube namin, kila Prof, yan, kila Sir Baki, yung mga sa YouTube, mga sitaw, seller talaga, na talaga, ayan yung panoodin nyo, di baling kumita kami dyan, doon sa pinanonood nyo, at least, di ba, positive yung makukuha nyo. Ay mahirap nung nanood ka na nga doon sa negative, natapos yun, nainis ka pa, uminit pa ulo mo, nag-negative ka pa, di ba, tapos bayad sila, kumita sila sa iyo. Nakuha niyo po? Pinagkakitaan kanila, pero ikaw, masama yung loob mo. 'Di ba? Hindi ka makatulog dahil doon sa mga sinasabi nila. Oh. Ay, sino may kasalanan yon? 'Di ba ikaw? Garbage in, garbage out. Yung pinanonood mo, yan yung lalabas sa isip mo. Ayan yung pwedeng lumabas din sa bibig mo. Kaya ka nane-negative dahil yan ang mga pinanonood mo. Ang daming pwedeng panoodin positive. Bakit sila yung panonoodin mo? 'Di ba? Yung mga ganyan sana makakatulong sana sila, 'di ba? Kaso hindi eh. Nakakaperwisyo sa maraming Pilipino. Lalo sa atin na maayos naman, 'di ba? Ang ganda-ganda, kumikita tayong lahat. Wala namang problema sa sitaw, nakaka-withdraw naman tayo, may produkto naman, ilang beses tayo naka-order, 'di ba? So wala naman. Kaso lang may mga tao talagang sinisira. Hindi lang sila 'yan, competitors 'yan eh. May mga kalaban tayo. Marami, 'di ba? Hindi natin alam kung sino diyan. Pero siyempre, yun na po yun. Kasi hindi ka naman gagalaw diyan nang wala kang pakinabang, 'di ba? Sisiraan mo si sitaw lang dahil lang doon. Hindi siguro, no? Kung totoo man 'yan, 'di ba? Hindi siguro. So hindi po ako naniniwala na gano'n na 100% ayan ay talagang pure na talagang gusto nilang makatulong. Hindi po. Kaya wag po din po kayong magpaniwala sa kanila. No po. Mas paniwalaan po natin yung mga seller talaga na narito. Kayo mismo, di ba na-experience yun naman eh. Oh, yung sinasabi ba nilang investment si Sitaw, nag-invest ba kayo rito? Kung naiintindihan niyo yung investment, di ba? May ininvest ba kayo?
nagkapital tayo kasi binibili natin yung produkto na in-order ng customer. Pero yung nag-invest ka na nagbigay ka rito tapos nag-antay ka tapos binibigyan ka na lang ni sitaw ng profit na wala kang hindi wala namang ganoon eh. 'Di ba? Wala namang ganoon. Yung lahat nung kinita natin dito pinaghirapan natin. Nagkapital tayo, pinaghirapan natin, ginamitan natin ng utak, strategy natin, no, ginamit natin yung ganito. Naghirap tayo. Hindi tayo kumita dito ng ganun-ganun lang. Pinaghirapan natin. 'Di ba? So yun lang po yung aking masasabi na dapat tayuan natin kung nasaan po tayo. At magkaisa tayong mga seller. No, magkaisa tayong mga seller na patunayan na walang linabag na batas ang sitaw. No? Talagang e-commerce siya. Yung mga nagsasabi na yan, hindi po mga seller talaga yan. Kung may mga seller naman diyan mga nagsasabi na diyan o na naiimpluwensyahan nila, yung mga seller na yan eh hindi naman inaral talaga yung business. Baka yung iba diyan nagsisimula pa lang eh. Kasi kung matagal na mga seller yan, hindi magaganyan yan kasi alam nila. Yung iba diyan nagsisimula na stress, hindi nila alam o kaya hindi na guide ng tama. Ganyan po yung mga nangyayari diyan, malamang. 'Di ba? Yung mga walang kapital, naging bitter na lang. Ay, maninira na lang ako, wala namang akong pangkapital eh. May mga ganoon, 'di ba? Ganoon na lang yung ginawa ng iba. So, ayan, sige Ma'am Sheila, may tanong po ba? Ma'am Sheila, may tanong po ba? Additional lang, coach, doon sa mga advice mo. Actually, ang sito, napaka-ano na po talaga niyan. Hindi mo na kailangan kasi mag-input ng malaking pera bago ka maka-join. Not like sa mga ibang dropshipping talaga. Kailangan nyo po talaga na um, magbayad muna ng registration fee bago ka maka-join sa dropshipping. So, in Sitaw, you can start na small capital. So, kaya nga ang Sitaw is ano na po, uh, napaka ano niya, hindi siya ganun kahirap, no? Tulad ng sa mga OFW. So, for me, nako sa mga OFW dyan na mga kababayan natin, uh, sa Sitaw ang pinaka sa akin. Sa mga na-inquire ko rin mga ibang business po. Ah, small capital. Kasi yung iba, input kayo bago kayo maka-join. Bilang isang entrepreneur, kailangan nyo rin din magbayad ng registration para makapag-start ka rin ng malaking pera. So sa Sitaw, pwede na po kayo. Coach, thank you. Yan, thank you Ma'am. Sige, thank you Ma'am. Thank you Ma'am Sheila. Yan, okay. Dahil sa mga tanong dito, yan, yan yung sa mga delay no, natural lang po 'yan. Nangyayari 'yan kasama 'yan sa journey po natin, no? At tuloy-tuloy lang po. Yan, pero Kuya Dan, hindi pa nagdumating yung order ko yung May 21. Magawa 1 month na ngayon kaya doon kaya nangyari no. Doon naman Sir Jason no, yung order, mo kung anong order yan, kung umorder ka, nangyayari po talaga 'yan. At ang gawin mo na lang diyan, mag-message ka po doon. No, meron naman tayong customer service. So mag-message po kayo doon. Hindi ko alam kung ano yung history ng order mo na 'yan. No, kung yan yung order na item na in-order mo, may ganyan talagang umaabot. No, nangyayari. Depende po 'yan kung saan yung order mo, kung yan ay sa in-order mo yan pero sa labas ng bansa yung sa labas ng bansa yung ano na yan, yung product na yan. So i-deliver pa yan, 'di ba? So, tingnan lang po natin. Hindi baka iniisip niyo po kasi pag umorder po kayo, lahat 'yan sa Pilipinas nang gagaling. Hindi po, depende po 'yan. Kapag umorder ka, depende 'yan kung saan manufacturer 'yan. Pwedeng sa UK 'yan, sa Singapore 'yan, sa ganyan. Kaya minsan po may delay po talaga. Kasi sa ibang bansa po 'yan eh. Hindi naman 'yan pag in-order mo, ipaprocess agad sa iyo lang. Hindi po 'yan, meron po 'yan. At yung iba diyan sa logistic na. Kasi once na pumasok na sa logistic 'yan, sila na po nung gagawa po ng lahat na 'yan. Antayin lang po kasi wala naman pong product na hindi dumating. Lahat po yan dumating. May mga delay lang dahil nga po, yung iba sa malayong lugar. Depende po yan kasi na kung saan yung product available na yan, no po? So yan lang po Sir Jason yung advice ko sa inyo. Antayin nyo, darating po yan. Okay? Tama po coach, kaya ginagawa na lang yan para kumita tuwing pinapanood mga videos nila. William. Yes po, totoo po 'yun. Kaya tayo naman
no? Pinanonood-nood natin yung mga yan na hindi natin alam. Tapos pagtapos mo manood, galit na galit ka sa kanila. Eh, hindi mo alam pinagkakitaan ka na nila. Di wag mo na lang panoodin, di ba? Hindi ka pa mai-stress. Kasi expect mo na yun, negative ang sasabihin ng mga yan. Ba't mo pa panonoodin? Ewan ko yung iba kasi sasabihin lang para maging ano, ganito. Ako, sa totoo lang po, kaya ko lang nalalaman yan. May nagsasabi lang sa akin. Pero yung pinanonood, hindi ko po pinanonood. Kikita lang sila sa akin eh. 'Di ba? Ba't ko panonoodin? Di sila manood sa akin. O sige, nagko-comment sila doon sa YouTube ko. Ibig sabihin nanonood sila sa akin. Di kumikita ako sa kanila, 'di ba? At least ano, positive na may naririnig nila. Kaso lang hindi nila tatanggapin 'yon, 'di ba? So ganun lang 'yon. Tama, coach, wag na lang pansinin mga video nila. Tayo naman ang nakakaalam ng katotohanan. Walang reason para sila ang paniwalaan. Tama, si Ma'am Nora, yan ang mindset, 'di ba? Eh kaso lang, ah wag na, baka may ma-open eh. Marami kasi sa atin mga marites eh. Kaya ganun, no? Parang riders lang tayo ng mga delivery app, coach. Pag-top up sila pero di sila kikita. Kung di babiyahe, parang ganun lang din tayo. Naglalagay tayo ng kapital pero tayo kikita kung di tayo magpa-process ng product. Tama, ganun lang naman yun eh. 'Di ba? Tsaka ewan ko kung mahirap bang intindihin yun na bumili yung customer, hinold lang kasi nga yung safety ng customer. 'Di ba ngayon tayo, aabonuhan mo. Ang tatanong, bakit aabonuhan? Natural. Eh wala ka nang hawak na product. Mahirap bang intindihin? Saan ka nakakita? May tindahan ka. 'Di ba? May bumili. Wala, ganito lang kasimple para madali lang natin. Ako, nagba-buy and sell ako eh. May pakikita akong produkto. Halimbawa, nagba-buy and sell ako ng damit. May mga picture ako. Pakikita ko, ito yung mga damit na tinitinda ko. Pili ka na diyan. O ano ba napili mo diyan? Ito. Ganun ba? Ito yung napili mo. O sige. O meron akong 20%. Magbigay ng 20% para ano kaya 50% tapos i-deliver ko sa iyo. 'Di ba? Nagbayad na sila, nagbayad ka sa akin 50%. O ngayon pupunta ngayon ako sa Divisoria, bibili ko ng mga pinili mo. Oh. Yung binili ko 50%, may tubo ko doon 50% din. 50 ko lang binili pero binenta ko sa iyo ng 100. So wala akong kapital doon. Binili ko 'yon. Ngayon binenta ko, dineliver ko na sa iyo, binayad mo sa akin. So kumita ako doon. So ganun lang kasimple. Nagbayad yung customer sa akin, binili ko, binalik ko sa kanya, binigyan niya sa akin ng buo. So ganun lang din po 'yun. Very simple lang. 'Di ba? Na hindi ba't mo hindi maintindihan ba't kailangan abonuhan? Natural wala ka namang produkto eh. Ano ba yung produkto mo? O bumili yung customer, 'di ba? So kailangan mo bumili yan doon kasi safety ng customer yan eh. Na kailangan ma-deliver muna. Paano kung halimbawa, sige, yung bayad ng customer dinirekto na doon. O tapos hindi na deliver. Nasaan yung safety net ng customer? 'Di ba? Yun nga yung safety net niya. Ngayon once na deliver yan, saka pa lang yan papasok sa iyo. Napakahirap bang intindihin? Simple math lang eh. 'Di ba? Mahirap yang intindihin kung close-minded ka at hindi mo talaga ayaw mo talagang intindihin. 'Di ba? Pero kung negosyante ka at may experience ka sa dropshipping, madali lang intindihin 'yan. Ang bilis lang po niyan, 'di ba? Ang bilis lang po intindihin 'yan. Ganun lang. Okay. So negative akong tao, coach. Madali din masaktan pero mula nung umattend ko sa webinar mo, di lang ako na motivate kundi naging positive outlook pa ako sa buhay. Mapa emotional o spiritual, malaki ang nabago sa buhay ko. Mapa emotional spiritual, malaki na bago sa buhay ko since nandito ako sa webinar. Di lang sa business natuto kundi natuto din maging positive sa buhay. Maraming salamat po, coach. Praying malampasan natin lahat. Ma'am Melanie. O yan, si Ma'am Melanie na po nagsabi niyan. Negative siya. Pero nung umatin siya rito, naging positive. To God be the glory. Salamat po sa Diyos, Ma'am Melanie. At sabi ko nga, hindi aksidente yon na kayong lahat naririto. Yan, 211 participants po tayo. Hindi po yan aksidente na kayo pong lahat ay naririto. May purpose po yan. At kapag nalampasan po natin ito, no, itong pagsubok na ito kasama ang sitaw, syempre part tayo niyan. Pag nalampasan po natin ito, sabi ko nga sa inyo,
mas titibay po tayo. At tandaan nyo po, mas dadami ang seller ni Sitaw pag nalampasan. Malalampasan natin to. Hindi kapag malalampasan natin to, at sigurado ako na dadami lalo ang seller ni Sitaw. Ewan ko lang, ano na naman yung iisipin nilang paninira sa atin pag nalampasan to. Di ba? Iisip na naman sila ng bagong strategy. Tayo naman gumagawa ng strategy para mas mapabilis yung kita natin sa sitaw. Gumagawa sila ng strategy. Paano ba natin sisiraan ng sitaw para mawala ng tuluyan? So, yan yung strategy na ginagawa po nila. Pero tayo, tuloy-tuloy lang po kayo. Huwag po kayong bibitaw. Tandaan nyo, God is with us. Ang lahat ng bagay na yan, hindi aksidente na tayo pong lahat ay naririto. May purpose po ang Diyos kung bakit po tayo linagay dito. At kung bakit yung nanalangin ka ng isang negosyo, binigay sa iyo to. OFW ka na nangangarap ka mag for good, no? Nung nanalangin ka, ibinigay po sa iyo to para makapag-set ka at makapag for good kasama ang pamilya natin. So wag yung bibitawan yung pangarap po natin. Hanggat nandiyan dyan si Sitaw, hanggat nandiyan dyan ang Panginoon, siyempre, hanggat nandiyan dyan na walang order na closure, wala pong mangyayaring closure. Okay? Wala naman ino-order na closure eh. Nagpapatuloy po tayo sa business natin. So, nag-comply na po ang Sitaw at pag-pray po natin. Ilang abogado na po yung nag-aayos niyan. Kaya God is in control of everything. Yan po tandaan nyo. At yung sa mga naninira, pag-pray na lang natin sila. Pag hindi nagbago, yung Diyos na lang po bahala sa kanila. No, wag na tayong makisawsaw doon sa mga ano. At kung ikaw seller, no, wag niyo nang pagbigyan ng pagtuunan sagutin yung mga yung mga nagme-message doon kasi kahit sagutin niyo po sila, magtatalo lang po kayo sa GC. Wag niyo na lang pong sagutin. Hayaan niyo na lang sila magtanong doon. Wag niyo sagutin. O ganun lang. At titigil din 'yan pag wala nang sumasagot sa kanila. So wag makinig sa mga negative people. Kumikita tayo sa sitaw, bakit tayo maniniwala sa sinasabi nila? Tama, correct. 'Di ba? Kumikita ka sa sitaw, nakaka-withdraw ka sa sitaw, ba't mo paniniwalaan yung mga tao na hindi naman seller, na wala namang parte sa sitaw? Ba't mo sila paniniwalaan? Hindi nga sila nakakatulong sa'yo. Baka kahit manghiram ka dyan pambayad ng kuryente mo, hindi ka pahiramin ng mga yan. Eh. 'Di ba? O, tapos paniniwalaan mo sila. I-report na lang po under ng misinformation, mga videos. Imbes na panoorin nyo, mga basher na yan, para maiyak sila. Tulad ng Massman, restricted na siya, YouTube. Yun, pwede nyo gawin yun. Pero nasa choice nyo yan, no? Yung ganun yung ano nyo. Pwede naman yun, misinformation naman yung ginagawa talaga nila. Ako po coach, bago lang po ako pero naintindihan ko po ang business na pinasok ko. Kaya ang mindset ko po positive kasi online selling din po ako before ako nag-join. Yan. Sa basta yung mga seller talaga, yung mga may ano sa web sa dropshipping, mga online seller, naintindihan talaga nila yan. No? Inggit kasi ang mga mindset ng mga naninira. Yung ganun lang po, bitter, inggit, no? Hindi natin alam kung ewan ko, bakit hindi sila natutuwa pag umaangat yung iba? Bakit nagagalit sila? No, basta may naririnig sila na ito, kumikita yung mga Pilipino sa ganitong business, maninira na sila, sasabihin na nila scam, di ba? Ganon, grabe, no? Yan, aiming po coach, I'm positive. Isa na ako diyan, Coach Jimro, OFW, gusto mag for good. Yes. Kung gusto po natin mag for good, sama-sama lang po natin, tulong-tulong lang po tayo. Ilan po tayo dito? 212 participants. Kung lahat po tayo mananalangin no sa Panginoon, imposible na hindi po tayo pakinggan. Tandaan nyo, kapag humingi ka sa Diyos ng tinapay, hindi kanya bibigyan ng ahas. Ibibigay niya sa iyo yung tinapay na kung saan magbibigay sa iyo ng lakas at ng buhay. Yun po yung ibibigay ng Diyos sa iyo. May mga bagay lang na kailangan mo magintay. May mga bagay na hindi ang sagot ng Diyos kasi meron siya mas magandang plano. So ganun lang po, no? Ang Diyos ay sumasagot sa lahat ng ating panalangin. Kailangan lang matuto lang tayo doon. Malaman lang natin kung ano yung sagot ng Diyos para sa atin. Pero ako naniniwala na answer prayer na po tayo sa lahat ng nananalangin na maayos po ito. At makaka-receive na po tayo ng good news yan. No? In Jesus' name, siyempre, sa pangalan ng Panginoon, makaka-receive na po tayo ng good news niyan. At hayaan natin na mismo ang Diyos ang magpahiya sa mga tao na naninira no, sa atin, no? Kay Prof. Vincent, yung ano yung mga sinasabi nila sa akin, okay lang po yun. No? Kahit sagutin ko naman sila, ahaba lang usapan. Ipagtatanggol ko pa ba sarili ko? Hindi naman nila ako kilala, hindi ko rin naman sila kilala.
'Di ba? So sa mga nakakakilala sa akin, hindi sila na bahala magtanggol sa akin kasi kilala naman nila ako, no, 'di ba? So ganun lang naman po 'yun eh. Kahit sagutin ko ng sagutin yung mga basta sasabihin ko na lang sa kanila, Jesus loves you. 'Di ba? Yun lagi sasagot ko lang sa kanila, mahal ka ng Diyos, 'di ba? So yun lang at naniniwala naman ako na ang Diyos ay parehas, 'di ba? Hindi siya nagpapabor sa mga tao na alam niyang mali yung ginagawa. Yan. Yan, shoutout sa iyo, Mama Lisa Jacob. Yan. 100% po ang trust ko po sa Sitaw Company. Kumikita po ako lagi ko kasama sa prayer ang Sitaw Company lalo pag magtatagumpay. Yeah. Yes, tama po 'yan, Mama Adelpa. So sama-sama lang po nating ipag-pray, no? Gaya ng sinabi ko sa inyo, no ngayon, may papanood ko lang po sa inyo para mas mabigyan pa kayo ng kaalaman. Although siguro yung iba sa inyo nakita na ito pero siyempre iba pa rin yung sama-sama natin panonoodin to. Yung palawanag ni Prof. Vincent doon sa kanyang YouTube channel. So kahapon anong nakaraan pinanood natin yung 1 and 2 na topic. Ngayon panonoodin natin yung 3 and 4 na topic ni Prof. Vincent, paliwanag niya doon sa about revocation. Para magkaroon tayo ng kaalaman pa, no, maintindihan talaga natin at syempre maging positibo po tayo na ganun pala. Okay? So yan, ipe-play lang po natin, diyan lang po kayo. At pakinggan niyo po sana para mas maintindihan po natin. Wag lang yung para lang tayong ano no, nandiyan lang pero wala sa sarili. Sana panoodin talaga natin para nang sa ganun malaman natin yung dapat natin maintindihan. Api. Pin. I-off ko muna yung ano no kasi may mga minsan biglang nagsasalita eh. Napipindot yung ano. I-mute ko muna lahat. Mamaya pag may tanong na lang, saka na lang po ulit. Alright, so sa topic number 3, this is very critical and bilang seller, there is no other people or there's no other way na makapag-explain po nito kundi tayong mga seller. So babasahin ko na lamang po ng buo kung ano yung nakasulat dito. In the month of April 2023, the Commission began receiving inquiries and information from the public that individuals or group of persons representing an entity named Sitaw was soliciting and or collecting money from the public in the form of investments. To be a seller, prospective investors may click the Apply Now button on their website where upon clicking it, it will go directly to a registration page. Mabigat po itong mensaheng ito. No, mabigat po itong report na ito. May nag-report daw sa Securities and Exchange Commission na di umano ang Sitaw ay nire-represent ng mga tao, ng mga individuals o grupo na nangungulit daw ng pera ng mga aspiring sellers in the form of investment. Okay? So, marami pong seller ang nakapansin nito. Even me, meron po akong napansin before na ginagawang kalukuhan ng mga matatalino. At yun po ay inireport ko mismo sa Sitaw noon. No? Inireport ko po sa Sitaw noon. Mayroong mga individual, may mga tao na seller po ng Sitaw na kumakausap sa mga kawawang individual at sinasabi na bigyan ninyo ako ng pera, pautangin ninyo ako ng pera at ibibigay ko sa inyo yung profit na to. Bibigyan ko kayo ng profit na 6% after a month. No? Meron pa ngang nagsasabi noon na nangongolek na kung 1,000
ito yung profit mo after a month. Di ba? So, kung 3 yung makausap niyang tao na magbibigay ng pera sa kanya, siya yung gagawa ng account. Tapos, yung pera na ininvest sa kanya ng mga taong yun, ay papalakihin nung tao na nag-i-invite. And yun po ay ipinagbabawal ng sitaw. Noon pa po, sinasabi ng sitaw, huwag gagawin yung ganong bagay. And inireport ko po yun. No? Inireport ko po yung bagay na yon sa sitaw. Sabi ko, hindi tama itong ganitong estratehiya ng mga sellers. Kung wala kang fund para mag-umpisa ng negosyo, huwag gumamit, no? Huwag kang manghiram sa ibang tao. Kawawa yung nahihiram mo. So, in this case, mayroong bahagi dito sa report na to na ang may kagagawan din mismo o nag-trigger doon sa report na natanggap ng SEC kaya naging tinawag na in the form of investment, nagsusolicit daw ang sitaw. It's because mga seller lamang din po. Mga seller lamang din po. But as a seller, sa loob ng higit 1 taon, never po akong naka-encounter ng any unsolicited email, messages coming from sitaw. They never ask money sa mga legitimate sellers. At sinabi nila, i-invest ito into something else. Never pong ginawa ng sitaw yan. Okay? Never pong ginawa ng sitaw yan. Ang sinabi ng sitaw, if you want to become a seller, then create an account, choose from the product warehouse, at ibenta mo ito sa store mo. Kapag may bumili, i-process mo ito. That's it. Kapag pinrocess mo na, maghihintay ka lamang na bumalik na yung pera. Paano babalik yung pera sa wallet balance mo? Kapag natanggap na ng buyer yung kanyang order, which is similar to other platform. Shopee, Lazada, TikTok Shop. Meron po tayong mga product sa mga ibang platform na yan. Nakukuha ko yung aking capital plus the profit kapag natanggap na ng buyer yung kanyang order. Minsan pa nga aabutin ng 5 araw bago ko matanggap yung aking pinagpaguran, yung aking binenta doon sa buyer. Kapag hindi nag-reply ang buyer at hindi niya pinindot yung receive order sa Shopee, hihintayin natin yung system na ito na yung kusang mag-approve, no, at mag-consider na na-receive na nga ng buyer yung kanyang order. And similar with sitaw. Ipaprocess natin yung mga orders, hihintayin nating matanggap ng mga buyers yung kanilang in-order, and there is also a 3 days after sales. After that days ay dapat nasa wallet balance na natin yung ating capital plus the profit. Okay? So again, yung natanggap na mga letter o reklamo ng sitaw ay na ng SEC that sitaw is soliciting and collecting money from the public is hindi po gawain ng sitaw. Never nang hingi ng pera ang sitaw at sinabing, we are going to use your money to something else. No? And additionally, kapag nagpasok ka ng pera sa wallet balance at pinabayaan mo ito doon sa wallet mo, hindi mo ginalaw, hindi ka nag-process ng pera,
o ng orders, do you think madadagdagan yung pera mo? Hindi po madadagdagan yung pera mo. So there is no promise coming from Sitaw na mayroong profit if you invest money. Kaya nga po hindi ito investment. Dahil nasa kamay nating mga seller, kung gusto nating kumita, mag-process tayo ng mga pending orders. No? Mag-process tayo ng mga pending orders. So kapag hindi tayo nakapag-process ng ating mga orders na natatanggap and pinabayaan lang natin yung pera natin sa wallet balance, hindi ito lalaki. Mawi-withdraw natin anytime we wanted to. Pero hindi po yun madadagdagan. It's because nasa kamay po nating mga seller kung gusto nating kumita yung ating pera. But the bottom line is, Sitaw never ask money. Again, they never solicit money from the public. So, contrary to the report na natanggap ng SEC. Okay? So, yun lamang po. Dako po tayo sa topic number 4. Okay, so ito po yung medyo mahaba-haba, no? So, let's go. Okay, so yan, no, nakita niyo yung topic number 3. So mamaya yung topic number 4. So magbigay lang tayo ng ilang comment doon sa sa mga sinabi po ni Prof. So lahat po nung sinabi ni Prof totoo po 'yon, 'di ba? So even kayo magpapatunay po niyan na wala po talagang hiningi po sa atin ang company. Ni 5, no, tayo po ang nagkapital, tayo po yung bumili ng produkto para ma-deliver sa mga customer. Never na nanghihingi si Sitaw o nagsolicit ng pera po sa atin. Siya pa nga po nagbibigay sa atin, 'di ba? Saan ka nakakita nito na lahat libre? No, nag-register tayo dito nag-register tayo, wala kang binayaran. Ginamit mo yung platform ni Sitaw na wala kang binayaran. Kumikita ka dito na wala kang binabayaran kay Sitaw, no? Tapos wala kang produkto, 'di ba? Pinahiram ka pa ni Sitaw ng product. 'Di ba? Ngayon pag may umorder saka mo lang bibilin. Saan ka nakakita? Kapag dropshipper talaga tulad ng mga iba, talagang magbabayad ka. Bibili ka. 'Di ba sa kanila magbabayad ka, maglalabas ka ng pera. Dito kay Sitaw, wala tayong linabas na binigay natin kay Sitaw. Naglabas tayo doon sa kapital. Ibig sabihin wala tayong linabas na hindi tayo nagbayad mismo kay Sitaw. Wala ngang hiningi sa atin si Sitaw eh. Oh, may hiningi ba sa inyo? Kahit 5? Wala. 'Di ba? Hindi nga tayo pinagbayad dito. Even doon sa ginagawa nilang strategy na marketing, no? Sila ang tumutulong pa sa atin. Hindi ka na nagbebenta, hindi na ikaw yung nagma-market, sila na, 'di ba? Tapos ikaw seller na narito na nakinabang kumita, 'di ba? Tapos ikaw pa yung nauunang magne-negative, 'di ba? Ulitin ko, doon sa mga logistic, wala po tayong contact diyan. No, ang Sitaw po 'yan. At hayaan na lang po muna natin. Ilang beses ka na ba nakapag-withdraw? No, ilang beses na po ba tayo naka-withdraw? Ilang beses na po ba kayo kumita? Hanggang ngayon pa ba kumita ka na't lahat, nagdududa ka pa rin? Ba't hindi naman po natin hayaan muna ngayon? Dahil may pinagdadaanan ng Sitaw, 'di ba? At pagkatapos po niyan, maaayos po lahat 'yan. Okay po? So kalma lang muna tayo, 'di ba? Ay nakakalungkot lang. Halos kung tutuusin nga wala ka ng puhunan dito eh. 'Di ba? Wala ka ng puhunan, naka-withdraw ka na, yung iba talaga diyan, 'di ba? Alalang-alala pa kayo, 'di ba? Maalulusutan po ito at sa biyaya ng Diyos makakalagpas po tayo dito. So hindi po makakatulong yung mga negative reaction nyo. Hindi po makakatulong yung mga duda nyo, no? Ang makakatulong diyan yung tiwala nyo. 'Di ba? Sabi nga natin kung ano yung iniisip mo, yun ang mangyayari. 'Di ba? Ang daming ang gandang isipin, iniisip mo magsasara si Sitaw. Ano ko ba naman? 'Di ba? Pwede mo namang isipin na malalampasan to ni Sitaw, lalaban yan si Sitaw, tutuluyan ni Sitaw. Ang daming gandang isipin. Pero ang iniisip mo, negative, kabaliktaran lahat doon. Seller ka ha. Tapos na ilang beses ka nang naka-withdraw dito ha. Oh, take note ha, ilang beses ka na nakadami ng withdraw ha. Tapos yung isip mo negative ha, nakabasa ka lang ng mga palibasa, pinanonood mo lagi negative.
'di ba? Oh, tapos madalang ka umaatin sa webinar, hindi mo pinanonood yung mga positive na video o mga ano ng mga sitaw seller. Ang pinanonood mo yung mga negative, nakikinig ka doon sa nasa GC ka ng mga negative, 'di ba? Kung hindi mo matagalan yan, labas kayo, iba nga dyan, lumabas na sa GC ng mga nag-aano dyan. Ano ang mapapala mo dyan? Di ba? Maghahang lang cellphone mo dyan, magbawas ka ng GC. Pumunta ka na lang sa GC so sa mga positive. Yung mga negative, iwan mo na yan, wala kang mapapala dyan. Okay? So ngayon, sige, panoodin naman natin ngayon yung ating ano, yung pang-apat, no, na yung video tutorial, yung isang comment naman po ni Prof. Hello everyone, this is again Professor Vincent Tori Bongolan. In this video ay pag-uusapan natin ano nga ba ang nagbunsod sa Securities and Exchange Commission para mag-issue ng revocation order against Sitaw. Kung inyong nabasa ang revocation order, sinabi po ng Securities and Exchange Commission na sila ay nakatanggap ng mga reports kaugnay ng issue na ito. Okay? Nakatanggap po sila ng mga reports na sinasabi ang sitaw daw ay isang investment scam and therefore gumagamit ng Ponzi scheme strategy or model. Okay? So, ito nga ba ang matinding dahilan kung bakit nag-issue ang SEC ng revocation order? May basihan ba ang report na kanilang natanggap? Okay? So, in this video, pag-usapan natin ano nga ba ang naging findings o assessment ng SEC. Okay? So, para hindi po tayo magkamali, babasahin natin and i-interpret kung tama nga ba, mali, or kayo po ang humusga. Okay? In this particular case, the department carefully examined the characteristics of the investments offered by Sitaw to determine if they satisfy the elements of an investment contract. Inalam po ng SEC kung yung elemento ba ng investment ay nakikita doon sa operasyon ng Sitaw. Okay? In our evaluation, indeed, sabi nila, indeed, the elements of an investment contract are manifested in the investments being offered by Sitaw, which are as follows. Sabi nila, totoo nga, mayroong mga elemento na ang Sitaw ay isang investment company. Okay? Ito ay base sa kanilang assessment. Ano-ano yung mga points na kanilang naging basihan? Una, by investing in the company, the investor enters into a contract. Okay? Pero dapat nating intindihin ano nga ba yung contract kapag naging seller tayo ng Sitaw. So, sa mga seller po ng Sitaw, kung inyong matatandaan at inyong maaalala, kapag tayo ay gumawa ng account sa Sitaw bilang seller, pupunta tayo sa website, sitaw.com, at sa ibabang bahagi nito, makikita natin yung Be a Seller and pipinutin lang natin yung Apply Now button. Pagkapindot doon sa Apply Now button, nandoon po yung Sitaw Merchant Entry Contract. Ngayon po, intindihin natin yung kontratang yon. Kasi magkaiba po yung kontrata sa isang investment at kontrata sa pagiging seller ng Sitaw. Okay? Based on my idea, based on my personal opinion, yung ginawa natin na paggawa ng seller account doon sa kontrata na yon, yun po ay kontrata natin bilang seller sa Sitaw platform. Just like when you create an account, a seller account sa Shopee, Lazada at sa TikTok Shop, mayroong mga agreement. Okay? Magkaiba po kasi yung agreement kapag nag-i-invest tayo ng pera sa bangko. Iba rin po yung agreement kapag tayo ay gumagawa ng account bilang seller sa isang platform. So therefore, dapat siguro ay ipaintindi o intindihin nating mabuti ano nga ba yung nakalagay
doon sa Sitaw Merchant Entry Contract. Ito nga ba ay naka-focus 100% sa pagbebenta natin sa platform? Hindi ba dito, kumbaga, nakikita yung investment na tinatawag? Ano ba yung kontrata? Okay? So, binasa ko po yung kontrata. Ito po ay agreement natin bilang seller sa platform. Kung paano natin mapapaganda yung store, may mga processing rate na kailangan nating i-required na maipasa, and so on so forth. May mga markup ng produkto na kailangan nating mamili para ibenta. So, my opinion is that this is not a contract related to an investment. This is a contract related between Sitaw and us, a seller. Okay? Kung paano tayo makakapagbenta sa platform. Pangalawa, there is a placement of money from the public as they are enticed to invest in the company that represented to be engaged in a lucrative business and are required to invest money in order for them to earn profits. As explained above, the money being paid to Sitaw is a capital or investment. Okay. So, yes, there is a placement of money. So, ito po yung recharge wallet balance. Okay? But, hindi po tutubo yung pera natin kapag hindi natin ginamit to process the orders na natatanggap ng store namin. Just like when you put your money on your wallet at hindi nyo po ito ginalaw, hindi nyo po ito pinakialaman, hindi nyo na po dinagdagan, kung magkano po yung inilagay ninyo sa wallet balance ninyo at yun doon sa wallet ninyo, hindi po yun mababago. Hindi po yun madadagdagan, hindi po yun magkakaroon ng profit. Hanggat hindi ninyo ginagamit yung pera na yun to process the orders of the customers. Therefore, medyo hindi malinaw yung sinasabi dito, hindi ipinaliwanag kung how they understood or kung paano ba naintindihan ng SEC yung pagpasok ng pera natin dito. Because for them, kapag nagpasok ka ng pera, kikita ka na kaagad, no? So nakalagay dito, represented to be engaged in a lucrative business and are required to invest money in order for them to earn profits. As explained above, the money being paid to Sitaw is a capital or investment. Yes, capital siya. Pero kapag hindi mo ginamit, uulitin ko po, kapag hindi mo po ginamit yung pera na ipinasok mo to process the pending orders, then nothing will happen. Nasa choice pa rin po nating mga seller kung ipaprocess natin yung order na yon para kumita tayo. Okay? So, ito po yung pangatlo. The investors expect to derive profits as they are primarily attracted to join Sitaw for a promise of receiving profit. Okay. So, ito po, the money invested is placed in a common enterprise in a sense that all the money is being pooled in Sitaw. Okay. So, ito po ay, kumbaga, hindi po siya being pulled in Sitaw. Pag sinabi mo kasing being pulled, kokolektahin ng Sitaw yung pera, tapos itatago for a period of time at papalakihin. Hindi po. No? Nagpasok tayo ng pera sa wallet balance, ipinrases natin yung orders na natanggap natin, then we have to wait until the order is received by the buyers. Kapag natanggap na po ng buyers yung kanyang in-order, it will take additional 3 days para sa after sales for the verification of the orders. After the 3 days after sales, saka pa lamang po makukuha yung pera natin. So therefore, there is no pooling system. No? There is no pooling system na kumbaga hahawakan lang ng Sitaw yung pera natin, tapos after few weeks, ganyan babalik na sa atin. Wala pong ganon. Kapag nagpasok tayo sa wallet balance, kapag hindi natin pinrocess yung order, nothing will happen. Kapag nag-process naman tayo ng orders, it will take time para matanggap muna ng mga buyers yung kanilang mga orders. No?
The investors expect to derive profit as they are primarily attracted to join sitaw for a promise of receiving profit. Yes, of course, kahit sinong seller. Kapag nagpasok tayo ng pera, nag-process tayo ng mga pending orders, of course, ang goal natin is kumita. Kaya nga dapat mag-process tayo ng orders. Pero yung nagpasok tayo ng pera nang wala tayong gagawin, hindi tayo magpa-process ng mga orders, magbebenta ng mga produkto, tapos kikita. That's very wrong, no? Pero hindi po tayo nagpapasok ng pera para kumita lang ng pera nang walang gagawin. Magpapasok tayo ng pera dahil ipaprocess natin yung mga pending orders. The investors is expected to earn profits derived primarily from the efforts of others or from sitaw. So hindi po galing sa ibang seller yung kinikita ng mga root seller, no? Galing po yun dun sa effort natin kung paano natin pinrocess. Hello everyone! Pero hindi po tayo nagpapasok ng pera or from sitaw. So hindi po galing sa ibang seller yung kinikita ng mga root seller, no? Galing po yun dun sa effort natin kung paano natin pinrocess. So yan no. So nakita natin no, napakagandang paliwanag ni Prof. Vincent, 'di ba? Ang linaw-linaw. So 'di ba pag ganyan yung pinakikinggan mo, parehas siya eh. Binabasa niya, pinakikita niya rito kung ano yung rules ng SEC at pinapaliwanag niya yung as a seller, 'di ba? So makita po natin diyan, 'di ba? So makikita natin dito na kung saan nandoon na binabalanse yung both side, 'di ba? Hindi kagaya yung ano na bias ka kagad na ganito kagad, ganito, 'di ba? Kasi nga si Prof. Vincent, seller. Tayo seller. So tayo yung nakakaintindi sa negosyo natin. Ngayon yung mga nagsasabi na yung mga sumulat sa SEC, hindi naman yan mga seller. Anong alam nila? 'Di ba? Baka nga hindi yan nagre-research eh. 'Di ba? Hearsay lang yung mga sinasabi nila. Maniwala ba kayo lahat yan rini-research nila? Hindi siguro, 'di ba? So yan po no, napakaganda. Kaya nga sabi ko sa inyo, instead na makinig kayo sa kanila, pakinggan nyo kung ikaw ay seller talaga na kumita rito sa sitaw. Pakinggan mo yung mga ganyan, yung mga positibo na magpapalakas ng loob mo, magmo-motivate na kung saan hindi bias. Pinaliliwanag yung yung ano no, yung sa SEC no na ganito. Yan yung kanyang ito yung sinasabi ng batas at ito naman so totoo naman po yun. Magkaiba kasi yung agreement sa contract eh. So para lang yung iba yung kontra kasi ako kasi 'di ba sabi ko sa inyo, meron po akong mga business na franchising tsaka co-ownership. May contract po 'yan na kung saan nagbigay po ako ng pera sa kanila na ang usapan namin, ang kasunduan namin doon, nabibigyan nila ako every third every quarterly ng ganito, no? Kunyari itong percent na to. No, pero hindi guaranteed 'yo. Syempre iba-iba yung presyo, 'di ba? Hindi ba ng ano. So ganun yung contract noon. Kung magkano kikitain, ito yung magiging share ko. So merong share, merong contract. So yun po yung investment. Kasi naglagak po ako ng pera doon, wala akong ginagawa, nandito ako sa abroad, sila yung nag-aasikaso, nagbibigay po sa akin sila ng profit ko quarterly. Pero ano yung pagkakaiba sa sitaw? Sa sitaw po, nagkaroon tayo ng agreement, which is tama si Prof, na bilang seller, na kung saan ina-agreean mo na ikaw bilang seller na ito yung rules namin. 'Di ba? Iba po 'yon. At walang involved doon na pera. Na pag wala doon nakalagay na kailangan mag-invest ka ng ganito para kumita ka ng ganito. 'Di ba? Wala. Ang agreement lang doon pag binasa po natin mabuti 'yon na kung saan as a seller ito yung mga rules. Kailangan maipasa mo evaluation, kailangan ganito, kailangan ganyan, 'di ba? Pero doon sa paglalagay ng pera, kaya nga dito sa sitaw, walang minimum tsaka maximum capital. 'Di ba? Kahit 500, pwede kang magsimula. Saan ka nakakita contract ganyan? 'Di ba? So magkaiba. So yun nga, yung binigay, yung pag sinabing revocation, kailangan mo munang patunayan din. 'Di ba? Kailangan patunayan ni sitaw na bakit hindi kailangan ma-revoke yung kanyang license. So ito yung mga
Ito yung mga document ko na hindi dapat ma-revoke yung license ko kasi hindi ako lumabag doon sa batas. 'Di ba? So binasa naman niya ni Prof na hindi naman talaga lumabag sa batas ang sitaw at tama naman. Kaso nga lang, alam naman natin sa batas may kanya-kanyang interpretation na wala po yung pinagkaiba sa Bible. No, kapag binasa mo lang yung Bible doon sa kanyang verse, iba yung interpretation ko, iba yung interpretation mo. Kasi ikaw binasa mo lang yung context. Binasa mo lang yung verse, pero hindi mo siya binasa the whole. Kako, iba yung interpretasyon kasi binasa ko siya the whole. Mula sa simula hanggang doon sa huling chapter, binasa ko. Kaya ito yung interpretasyon ko. Pero yung ikaw, interpretasyon mo ito, kaya nangyayari doon sa iba, out of context. 'Di ba? So yun lang po. Kasi ganyan po yung iba, yung nagre-research, na yun lang yung binabasa nila, ito yung sinabi. Pero hindi nila binasa the whole context. Kaya ang lumalabas, out of context, yung kanilang sinasabi. So ganyan lang din po yun. No? Na kailangan, kaya nga kanina pinaliwanag ni Prof, no, binasa niya sa atin, binasa niya para maintindihan mo ito 'yon. Tapos sa kanya ngayon pinaliwanag. So hindi siya out of context, kundi nandoon siya sa context mismo na sinasabi. Ang binasa lang nung iba, yung mga negative, puro ito ang sinasabi ng ang gandun lang. May karugtong pa, hindi na binasa. So yan po yung nangyayari, 'di ba? Kaya yung sinasabi natin na bias. Hindi sila hindi sila tama mag-present, kundi bias lagi. So dapat binasa nila the whole context na kanila pinaliwanag kung talagang ang intensyon ng isang tao ay makatulong sa mamamayang Pilipino. Pero kung hindi, babasahin lang nila yung gusto nila kasi ang intention nila sirain ang isang kumpanya na nakakatulong sa maraming Pilipino tulad natin. Okay? Kaya yun po yun yung aking sinasabi po dito na dapat na maintindihan po natin lahat kung bakit ko yan pinalabas yung kay Prof at maipaliwanag sa inyo rin. No, sabi ko nga nagano nga ako kung kailangan ko pa ba mag-video. Sabi ko hindi na siguro sapat na yung paliwanag ni Coach, ni Prof. Magdadagdag na lang ako. Kasi napakaganda na ng paliwanag ni Prof. Kung iintindihin lang po natin at bukas yung isipan natin at hindi tayo sarado doon sa mga positibo at nandun po tayo sa negative, yan, pipilitin po natin yung gusto natin mangyari. Yung gusto lang natin. Okay? So yan, Ma'am Adelpa, 100% po ang trust ko sa Sitaw Company, kumiayan. Okay, nabasa natin. I've been Sitaw seller since July 2023. Yan, sir. So 1 year na si Sir Reds. Pets ba to? Pets? O Pets? Ang dami ng mga setback, trials ang na-encounter ko. Kasama na dyan ang pagbabash ng mga vlogger na anti-Sitaw Company. But I'm still here. Kalma lang at patuloy kumikita. Don't let the noise of others' opinion drown out your own inner voice. Steve Jobs. Yeah, no, tama ba yung basa ko? Ma'am Pets, ma'am, thank you very much sa insight mo, no? Napakaganda. Yan, no? 1 year na halos si ma'am, no? Almost 1 year na siya. July 2023, June na tayo. So, 1 month na lang, 1 year na po siya. Pero, no? Sabi nga niya, so simula noon may mga talagang trials na nadaanan, no? Pero still nandiyan si Ma'am Pets, 'di ba? Sana ganun tayo, no? At wag mo sukuan yung pangarap mo. Tandaan mo, no, pag sumuko ka rito, at do you think pag humanap ka uli ng panibagong business, tingin mo smooth din at walang trials? Ganun din. Kung dito pa lang sumuko ka na, pagdating mo sa kabilang negosyo mo, ganun din ang gagawin mo. Kada may trials, aalis ka ng aalis. Kada may pagsubok, may obstacle, aalis ka ng aalis. Walang mangyayari sa buhay mo kapag ganun ka. No? Pag ganun ang ginawa mo, malayo ka sa success. Kasi walang nagiging successful na talunan. Tumatalikod sa commitment. 'Di ba? So dapat laging nandun ka. Ayan. Comment din po tayong lahat sa ginagawang article ni Prof. Vincent. Share natin paano tayo natulungan ng Sitaw. Yes, yan, Ma'am Yel. No? Yel. Hindi ko alam kung ma'am o sir. Yan, dapat ganun. Ang i-share natin yung mga positive. Hindi yung iba dito, sineshare. Yung sa ganito, panoodin nyo to. Di ba? Wala akong time, sorry. No? Yung sineshare nyo, puro yung negative, i-share nyo pa sa GC. Para ano? Para dumami kayo, magdamay pa kayo. Di ba?
Kung napanood mo yan na negative, ba't may i-share pa? Negative na nga. Dapat ang i-share mo yung positive. Sorry po kung mayroon dito nag-share ng ganun. Sasabihin pa, panoodin niyo po ito. O, ano, nandadamay ka pa? Di ba? Gusto mo pang kumita pa sila sa atin, di ba? Huwag niyo nang i-share yan. Yung mga ganun, i-share. Ang i-share niyo yung kay Prof. Vincent, kila Sir Baki, yung kay Kuya, yung sa ibang mga sitaw seller na talagang no? Kay Ma'am yung top 4 natin, no? Yan. Yun yung mga i-share nyo. Huwag yung mga i-share nyo, mga negative. Pag nag-share ka ng negative, isa ka dyan sa negative na yan, malamang. Kaya pag nag-message ka sa akin yan na shinare mo, baka sorry na lang, no? Hindi ko, ayoko ma-open kayo, pero wag niyo akong sesedan ng ganyan. Baka mag-message ako sa inyo ng hindi niyo magugustuhan din, 'di ba? So ibig sabihin hindi naman kaya ako ginagawa 'yon para maintindihan, no? Na wala akong time manood ng mga ganyan. Okay? Para wala nang mag-send sa akin ng mga ganyan. Siya tingnan mo nga 'to. Gaganon pa, hindi ko pa nanonood po 'yan. Sayang yung pag-send mo sa akin. Kahit i-send mo sa akin ng maraming beses yan, hindi ko panonoodin yan. Kikita lang yan sa akin. Tama po, Coach Jimbro. Sobrang swerte natin sa sitaw. Yes, Ma'am Denalyn. Yan. Hello, Coach. Yes, Ma'am. Ang hindi ko talaga maintindihan kung bakit po nagawa ni SEC i-consider yung pinasang report ng ganun po talaga, 'di ba? Alam naman natin yung gobyerno kasi gusto lang naman nila rin na siguro na ayun din yung ko bakit tayo yung hinihingan ng proof ba't hindi yung nag-complain. Pero ang sagot lang naman diyan is gusto lang naman patunayan din gusto lang naman din ng SEC iparating sa sitaw na kung totoo ba yung complaint sa kanila. So ang gagawin lang naman ni sitaw diyan is bibigyan ng proof na hindi totoo. Ayun nga lang, sorry na lang, hindi na lang natin alam kung ano yung sa SEC. No? Minsan kasi, alam naman natin, yung batas nababaluktot minsan. No? Kahit naman alam naman nila na ganon, alam na natin na mahirap na lang magsalita. Diba? Sana lang hipuin ng Panginoon yung humahawak po niyan na talagang maging parehas at maintindihan niya na maraming natutulungang Pilipino ang sitaw. At pag ito ay nagpatuloy, no, maraming Pilipino ang magkakaroon ng hanap buhay, maraming Pilipino ang mababago yung kanilang pamumuhay at maraming Pilipino ang mababago ang buhay. So yan po, sana lang maintindihan ng SEC. Pero God is in control of everything at hayaan natin na paubayan na lang natin sa Diyos. Yung mga bagay na hindi natin kaya tulad niyan, hindi natin kaya yan. Hindi natin alam, hindi tayo maalam sa batas, sila'y nakakalam. So paubayan na lang natin sa Diyos. Ang tanging magagawa natin dito as a seller is pagpray lang natin na ang Diyos ang kumilos sa atin at ipakita sa atin ng Diyos yung kabutihan niya. At sigurado ako, maniwala po kayo. Kasama po natin ang Diyos natin. He will never leave us and forsake us. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. At ipapahiya niya yung mga taong naninira po sa atin. Hindi niya pababayaan. Hindi pababayaan ng Diyos yung mga lingkod niya, yung mga anak niya, na maganda yung hangarin. No? Hindi kahit kailan hindi nagwagi ang kasamaan. Kaya makikita po natin dito kung sino yung masama at sino yung hindi. 'Di ba? Diyan po natin dito ipapakita sa atin ng Diyos yan at hindi po tayo ipapahiya. Okay? Yan, don't let any negativity burn your dreams. Sitaw is still on the go. Let's continue praying for its success. Yes, ganun lang. Prayer lang. Ayun ang magagawa po natin. Wala pong iba. Yan, kung may mga katanungan, pwede naman tayong mag-raise hand kung may mga tanong pa kayo. Kung wala naman, okay lang din. No? At ito naman, nabasa naman na po natin dito. Yung sa atin lang ngayon ay sinasagot lang natin yung mga issue na mga lumabas para na sa ganon, yung mga nariritong umaten ay ilang kayo, no? Kanina 200 plus tayo. So nakapakinig. Bilhin mo kung ilan tayo niyan, no? 200 na magpapakalat ng positivity. Ilang tao ang makakatanggap ng positibo. Diba? Ilang seller yan. At yung dadagdag na 200 na yon na magpapakalat din ng positivity, no? Ilang seller din yung hanggang sa makikita natin na nagtagumpay yung sisitaw, naglabas na ng good news, natapos yung issue, nandito pa rin tayo at masaya tayo, 'di ba? So hindi na natin tutuligsain yung mga na nagsasabi ng ganito. Ano na lang,
yung patunay na lang natin diyan is yung success natin na napagtagumpayan natin to kasama yung sitaw na hindi tayo bumitaw. Hindi natin iniwan si sitaw, no? Hindi natin iniwan si sitaw hanggang sa huli, kasama natin siya, sinamahan natin siya, hindi lang dahil natakot ka dahil baka mawala yung pera mo. Hindi po ganun. Ibabalik at ibabalik. Kung talaga lang gugustuhin ni sitaw yan, kung ano pwede naman O ba't ang dami nakaka-withdraw naman? O, di ba? O, ganun naman. Wala naman pong ano yan, wala naman pong problema kasi hindi gagawin ni sitaw yan dahil totoong negosyo siya. Kung hindi siya totoong negosyo, malamang yan, di na tayo nakaka-withdraw. Kasi pag ginawa niya yan, lalo siya magkakaproblema. Di ba? So hindi niya gagawin po yun. Kaya nga sa bawat withdraw niya, nakaka-withdraw tayo. O, kaso lang yan, ang ano lang dyan, yung mga nag-close ng store o mga natakot, maniwala kayo, pagbabalik na kayo, mas mahihirapan na kayo. Ayan ang sasabihin ko lang sa inyo. Pero doon sa mga hindi bibitaw, magpapatuloy, makikita nyo yung resulta ng ginawa nyo. Yung goal setting na ginawa natin, tuloy-tuloy po yan. At mas mabilis po kayong lalago. Pero doon sa mga sumuko agad dahil sa ganito, yan. Pagbalik nyo, another goal setting uli kayo. Yun ang gagawin nyo lang po. Sasabihin nyo na lang, sayang, sana pala tinuloy ko na lang. 'Di ba? Yun lang ang magiging bukang bibig mo. Pero wala na. Ginawa mo na Nag-decide ka na 'Di ba? Yun lang po yun. Sige, Ma'am Eleanor. Pasok. Yes, Ma'am Eleanor. Yan, hello po, magandang gabi po, Yes Coach. po. Tanong ko lang po, yung sa completed orders po ba, supposedly dapat papasok na rin po siya sa wallet Hindi or po. hindi? Completed po. Wala naman pong completed orders doon. Delivery po. Opo, yung sa delivered. O delivery, Pa- then hindi pa Opo. papasok sa wallet yun. May 3 days after sale pa po yun. Okay. 3 days after Tapos sale, po, saka po papasok yun. Kunyari, na-deliver ah, ngayon, 17, Opo. bilang ka ng 3 days, 18, 19, 20, 20 papasok po yan. Okay. Tapos po may tanong din po ako dun sa, ano yung total, ano nga po yun? Total sold. Kasi nung nakaraan, nasa 300 na po siya. Tapos bigla pong bumaba. Yes po ma'am, kasi po may na-deliver po. Total sold yan Ah, yung nabenta nyo. Ngayon, pag meron pong pumapasok na sa wallet nyo, na bumabalik na pera nyo, nababawasan po talaga yan. Okay. Yun lang po. Thank you Salamat. ma'am. Opo. Thank Sige, bago po tayo magano, pakikita ko po sa inyo yung aking dashboard para ipakita sa inyo na tayo po ay still na confident po sa ating sitaw. At hindi tayo nagwi-withdraw. Tuloy-tuloy po yung aking process. Pag nangihinayang ako doon sa araw na hindi ako magpa-process. Dali lang po . Yan, okay. Dali, share lang natin. Yan, okay po. So ito po yung aking dashboard. Yan, sa mga nandiyan dyan. Yan, makita natin, no? Yan, 75.15 tayo, yung sa ating May pumapasok din sa aking orders ngayon. Mayroon, ito 17 tayo ngayon, no? Na may pumasok sa akin orders. Yan, tatlo yung pumasok sa akin orders. Okay lang yan. At yan, meron na sa atin bumalik din. Dito po makikita natin sa products. Dito po sa products, tayo po ay pipili. So binura ko na yung aking malaking item at inaantay ko na lang bumalik. Kaya pipili uli ako mamaya ng yung 12% ko para pag bumalik na po yung pera ko, ipipick ko siya uli. Dito po sa pagpili ng products, yan po punta kayo ng products tapos i-click nyo po itong product warehouse. Diyan sa product warehouse, diyan po kayo pwedeng pumili. Pero i-pick up nyo muna rito yung 7%. Then filter. Pag filter mo diyan, saka ka pumili ng products. At pagkapili mo, bago ka lumipat doon kasi hanggang page po ito, no? Makita nyo hanggang page 51. Bago ka lumipat sa page 2, diyan sa mga pages na yan,
i-click mo muna itong batch publish para ma-save siya. Ngayon, nakapili ka na ng 10 products, o mag-ilan man, nag-delete ka, nagpalit ka ng products, yan po. No, doon po sa nakaka-experience na wala pong pumapasok na orders 3 araw, 4 na araw na, ang gawin nyo lang po, mag-add po kayo ng products. Okay, i-delete nyo yung iba, tapos mag-add po kayo. Kasi ngayon, marami na po, no? Baka yung iba po kasi, yung mga products na pinili nyo noon pa, no? Yung iba baka out of stock na rin. So piliin nyo na lang po. Pili po kayo ng bago. I-delete nyo yung mga nauna. Pili po kayo ng bago. Yan. 7% pa rin. At pili lang po kayo para may pumasok na pong order sa inyo. So ganyan lang po yung tips ko sa inyo. Okay? So batch publish nyo lang. Then para malaman mo yan, i-click mo tong product. So nandiyan po yung mga products mo. Okay? Then para malaman mo naman sa mga bago dyan, saan ba makikita yung orders, i-click mo yung orders. At dito sa orders, lalabas po yan. Okay, yan yung mga orders. Siyempre yung gagawin po natin diyan is yung ating first in, first out. So paano yung first in, first out? Pakikita po natin. Tingnan muna natin yung wallet natin. So mayroon tayong 1,181, no? So magpa-pick up po tayo diyan. First in, first out. So ibig sabihin uunahin natin yung mga nauna na order. So wala na tayo dito. So ibig sabihin wala na yan. Dito wala na rin. Dito wala na rin. No? O ito na lang. Dito na lang tayo may pipick upin. So yan na yung ating ano. So unahin natin syempre yung yan. Meron tayong 1,000 plus, 'di ba? Unahin natin tong maliliit. Yan, ito. Yan, tingnan natin. So meron tayong 894. Pick up natin yan. So tingnan uli natin. Meron tayong 287 pa. Then, wala na tayong maliit dito. Yan. Wala na tayong presyo. 287 ba yun? Yan, 287. Tingnan natin tong ano na to. 300 kung magkano yung ano nito. 340. So, hindi pa rin kaya. So, wala tayong maliit. So, hayaan lang natin yon. So, mamaya baka may pumasok pa uli. Saka na lang ulit tayo mag-pick up. So, ganyan lang po no, yung pag-pick up. At syempre, ito sa Philips Rewards natin. So, yan. May 46,000 na tayo rito. So, hindi ko pa yung wini-withdraw. So, makikita po natin dito. Makikita po natin dito sa ano, no? Makita po natin dito yung ating mga withdrawal. Ito po yung withdrawal ko mula nagsimula ko. January 15, 11,117. Yung February 12, 27,933. Yung March 17 po, 43,000. Yung May 9, yan, 90,000. Yung May 9 uli, no? Bali ito pala. Bali 91,564 yung na-withdraw natin May 9. Tapos nung May 29, 49,929. Then ito, nag-500 tayo. Dito po yan sa affiliates natin, no? Yung mga na-withdraw po natin yan sa affiliates. Tingnan naman natin dito sa may wallet. Ito na po yung ating mga na-withdraw. No, dito sa may wallet, na-withdraw po natin. Ito yung sa pagiging users natin at partnership. No, 10,000 nung January 22. February 2, 5,100. Yan, February 4, 6,100. February 5, 10,100. March 5, 80,500. Nung April 6, 201,000. Nung May 5, 570,300. At nung May June 5, no, naka-withdraw po tayo ng 903,000. So yan po yung million na po yung ating kinikita po rito kay Sitaw. At ngayon po meron po tayo ditong 719,574. So ito yung goal natin. Nasabi ko nga kung mag-withdraw ko niyan dahil magpapadala ako doon sa issue na yan, hindi ko ma-reach yung goal ko, 'di ba? Mababawasan 'yan. Pero hindi ko po yung ginawa kasi ang goal ko ay maging 1 million to bago mag-September. Bago ako mag-for good 1 million na po yan. So yan po, ganyan po tayo katiwala kay Sitaw. So gagawin po natin 1 million yan para na sa ganun, maset ko na yung aking goal. Okay? So yan yung in-expect kong babalik pa po sa akin.
At dito po sa may wallet balance, dito natin makikita yan, may mga bumabalik sa atin. Ngayon, 3 lang yung bumalik sa akin, no? Ngayon, ang hindi pa naman tapos yan, hanggang mamaya pang hating gabi yan, no? So may babalik pa rin yan. Sa ngayon, ito pa lang po yung bumalik sa akin. Kahapon, ito lang yung bumalik sa akin, nung 15. 15 pala. 16 nga, ito lang eh. Ito lang yung bumalik sa akin ng 16. Dalawa lang. O, bumalik sa akin ng 16, dalawa lang. Okay lang yan. Natural lang yan. Kasi may time naman na bumabalik siya ng sabay-sabay. Dito nga, nung 40, no, dalawa lang yung bumalik sa akin. Dalawa, tatlo. Ito pala, meron pala, marami palang bumalik sa akin nung ano. 15, ito pala, maraming bumalik. So may mga ganyang pagkakataon lang na minsan may bumabalik sa'yo kasi hindi naman yan sabay-sabay. Pero pag bumalik naman minsan, sabay-sabay, kaya minsan ang laki. No, kasi may time po kasi na mga nakaraan, nakakalimutan ko mag-pick up. Siguro yan yung mga time na yan kung bakit konti yung bumalik sa akin kasi meron time na hindi ako nakapag-pick up, nakalimutan ko. Lumagpas ako sa oras. Kaya ganyan po yung nangyari. At ito naman po yung ating dashboard, no? So, meron ito overdue ko kaya nawala no. Nagkaroon na ako ng 73 overdue orders. Ito yung mga hindi ko na pick up na po. Para ma-compute mo yung iyong processing rate, ganito lang po 'yan. Order in transit plus successful orders divide order in this month then times 100 mo. Lalabas po diyan yan 75.53%. So ngayon pa lang 75 ano na ako no? Ilang araw pa, mahaba-haba pa to pero papasa na po tayo niyan ng second evaluation. So ito na po yung ating total sales. Meron na tayong total sales na 2,983. Then total sales po natin dito is 1,729,914. Ito na po yung total profit natin, 145,421. So yan po. No, sales product online natin is 10. Doon nasa 10 pa rin ako, no. Pero yung iba kasi naka po 'yun, naka-unpublished, no. So pending orders natin is 8. Okay? So, yan pag may bumalik sa atin, pwede natin 'yan i-pick up para ngayon mataas naman yung ating processing rate kaya nothing to worry po ako diyan. Okay? So sa mga yan dito po sa support ticket sa mga nag-aalas, dito po pwede kayo mag-message ano. Yan, diyan kayo mag-message po kayo diyan kung anong kung ano yung gusto niyo i-message yan, no. Store traffic, store closure or reopening, withdrawal and recharge issue, wallet balance commission yan. Dito, ang dami diyan po kayo mag yung may mga tanong, 'di ba? O kaya contact your account specialist. 'Di ba? So ganyan lang po yung ating shop setting natin, ganyan. Dito visit store, ito yung store natin pag gusto mong bumili sa store mo. Yan no. So meron na rin tayo dito no na star. Nandito na rin no mayroon na rin diyan yung nagre-rate, 'di ba? So yan pag gusto mong bumili, yan bili ka lang, add to cart mo, buy now. So ganyan lang. Okay? So dito po pwede po tayong bumili at dito naman sa wallet natin, yan. Dito pala manage profile. Yan, diyan po natin lalagay yung ating pangalan. Okay? Dito password, confirm password, mo na intindihin. Tapos yung payment setting. Dito po, basahin nyo pong mabuti yung iba. Nagtataka ako, nakalagay naman bank name, tapos linalagay pangalan nila. Tapos bank account name, ewan ko bakit bali-baliktad yung ginagawa nyo. Basahin nyo pong mabuti bago po kayo no? Pwede naman basahin eh. Huwag po kayong mahiyang magbasa. No? Yung iba kasi, nagtataka ako nung pinakita, sir, bakit sabi bind daw? Nung tiningnan ko, baliktad. Paano ko pa hindi kayo magbabind? Nakalagay bank name, nakalagay pangalan mo. Tapos yung bank account name, nakalagay bank account name, nakalagay bangko mo. Ano ba naman yun? 'Di ba? So basahin yung mabuti para tas magko-complain kayo na bakit laging refuse. Pag nagre-refuse yan, may message naman po sisitaw. 'Di ba? Pag nag-refuse kayo, laging yung tatandaan, check nyo yung email nyo. May message po sisitaw kung bakit na-refuse. Yung iba message kaagad sa GC. But ako ilang beses na na-refuse, tinignan mo ba yung email mo? Ay may email ba? Di ba? 'Yun yung mahirap eh. 'Di ba nauuna yung reklamo kaysa matuto? Hindi mo muna ba hanapan ng solusyon? Bakit kaya na-refuse? Tingnan ko nga email ko, baka may email. 'Di ba? Yung ganun ba? Tapos bakit magrereklamo? Sabi hindi ako maka-withdraw. Ganito, may mga nagpo-post hindi ako maka-withdraw. Tapos ano po yung ginawa nyo? Sabi bind daw eh. Ibig sabihin po mali. Hindi, tama naman. Nakikipagtalo pa yung iba. Di ba? Tama naman. Pag tinignan, sige nga po, tinignan. Nakalagay doon, bank name. Ang nakalagay, pangalan. Tapos makikipagtalo pa. Tapos sasabi, oo nga pala. Di ba?
may pwede naman tayong magbasa kasi. 'Di ba? Basa-basa din pag may time. Bago tayo magreklamo. Hindi mo biri mo napaya ka lang sa sarili mo. 'Di ba? Nakikipagtalo ka pa tapos pagdating doon ikaw pala yung may mali. Imbis na yung bank name nakalagay pangalan mo. Tapos yung bank account name ang nakalagay pangalan ng bangko, 'di ba? Oh, tapos magrereklamo ka. Ayun yung nakakalungkot, no? Na minsan tayo yung mali, no? Hindi naman masama magtanong. Pero yung nakikipagtalo ka dahil ikaw yung sinasabi mong may mga ganun tao nakikipag-away, nakikipagtalo pa eh. 'Di ba? Tulad doon yung mga sa mga delay na 'yan, 'di ba? Kung wala kang record, ako na magsasabi sa iyo, wala kang karapatang magtanong. Kung may record ka, okay, fine. Kasi may mapoprove ka. Pero kung wala kang record, sasabihin mo lang, hindi kasi na-deliver ko, hindi kasi na-deliver ko yan. Hindi kasi na-pick up ko yan ng ganito. Nasaan yung record mo na na-pick up mo yan ng ganun? O, di ba? Meron yung pick up orders. O, tapos magrereklamo ka, isang buwan na to, ganito, ganyan. Tapos pag tiningnan, pumasok na pala sa'yo, hindi mo lang na-check kasi wala kang record. O, di ba? Yung iba ganun eh. Tapos makikipagtalo pa kayo. Kayo pa yung, ang masama doon, kayo pa yung galit. Di ba? Kayo pa yung galit, makikipagtalo pa kayo. Tapos pag nalaman, di, ikaw lang napaya. Di ba? So, yun yung natin. So, tingnan po natin, mabuti. No? Kaya pag may record kayo, okay yan, fine. Makita natin. Kung may hindi naman pagkakamali, kundi kung may delay, natural lang naman may delay. Di ba? So hindi naman perfect 'yan eh. May mga ganun naman pangyayari 'yan. Okay? Yan, daw sitaw uunlad ang Pilipinas kaya kapwa seller, let's unite in prayer for the sitaw success. Yes, tama. Thank you Ma'am Melanie. Yan dapat yung gagawin natin. Coach, ask ko lang kung pwedeng maka-transfer ng bank ng anak ko kung sakali na withdraw ako. Yes po, pwede naman po kahit ibang bangko eh. Wala naman pong problema 'yon. Basta ako tuloy-tuloy lang kasi aasenso ako dito. Isang buwan at kalahati pa lang po ako sitaw at tumutubo na po yung 3,900 ko. Ma'am Lolita, yan, di ba? Yan bago-bago pero positive siya, di ba? Hindi yung iba rito, naka-withdraw na kahit lahat eh. Kayo pa yung nag-negative ah. Samantala yan, no? Bago, ilang buwan pa lang siya, oh. Pero positibo siya. Sabi nga na kanyang salita, Coach, the Lord will fight for you. You need only to be still. Yan, sabi ng Exodus 14:14. Might seem too amazing to be true, but the God of universe wants to be our champion, the warrior who will gain victory for us. While we know that He is mighty, we can sometimes forget to call on Him in the midst of trial. Yes, yan. Amen po ako dyan, Ma'am Melanie. Thank you very much, Ma'am Melanie. Yan. Ma'am Lorenza, nainis ako doon sa tao na useless daw ang webinar kasi seller daw din host. Sino pala niyang magsalita yung hindi seller ang di-discuss. Tama nga naman, no? Siyempre, paano magiging useless ang webinar? Anong gusto mo? Yung mag-host dito, hindi seller? Yung nagsabi niyan, Ma'am Lorenza, tanong mo sa kanya, meron bang mag-isip-isip ka, paganahin mo rin mo isip mo. Yan. Okay, yan. Sige po. Yan po, no? Yan, may mga, hindi natin maiiwasan yan, eh, no? Minsan, may nag-message pa nga sa YouTube, eh, no? Nagtatago daw ako sa salita ng Diyos. Saan ka nakakita ng demonyo magtatago sa salita ng Diyos? 'Di ba? Grabe naman, no? Alam niyo po, no? Maraming tao na maraming taong pwedeng maniwala sa iyo, may mga taong hindi maniniwala sa iyo. May mga tao na paniniwalaan ka at may mga tao namang hindi. Sabi nga natin, you cannot please everybody. Sa lagi natin sinasabi, yung daliri natin iba-iba. Na may hilalait, may hilalaki, may finger, merong iba-iba yung sukat, ibig ko sabihin. So, ganun din sa tao. Iba-iba yung pananaw nila. May mga tao na na-encourage sa'yo, na mamotivate sa'yo. May mga tao namang hindi. No? Kasi depende yan sa mindset ng isang tao. Pag ang mindset mo ay makatulong o tingin mo makakabuti, sinasang-ayunan natin yan at nakikita natin kasi namomotivate ka. Pero isa lang bagay, no?
kapag ikaw ay nakakarinig ng salita ng Diyos, tapos against ka doon, ewan ko lang, no? Kung anong paniniwala meron ka. Di ba? So, yun lang po yung sa akin. Kasi wala naman po siguro naniniwala sa Diyos na magiging against sa Word of God. Di ba? Pero kung ikaw, yung Word of God na naririnig mo, ay sasalungat ka doon o iba yung magiging interpretasyon mo, sasabihin mo. Ewan ko lang kung ano yung paniniwala na meron ka. Kaya ako, pag may naririnig ako na Word of God na sinasabi, siyempre, depende doon sa context, no? Talagang okay yan. Tulad kanina kay Ma'am Melanie, no? So, ang ganda nung sinasabi na. Ang Diyos ay hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan. At basta nandun lang yung faith natin at nananalig tayo na mangyayari yung ating ipinapanalangin. Ayun yung faith. At ang faith ng isang matagumpay na tao o faith ng mga milyonaryong tao, mas malakas. Kasi naniniwala sila na mangyayari yung iniisip nila. So yan naman yung meaning ng faith kahit sa Bible pag binasa nyo yung Hebrew, di ba? So ang meaning ng faith is yung mga bagay na pinaniniwalaan mo kahit hindi pa nangyayari. Yun yung pananampalataya. Kaya nga kung ikaw ay mananalangin at hindi ka maniniwala sa pinanalangin mo, huwag ka na lang manalangin. Kasi bakit? Hindi mangyayari yon. Useless yon. Yung panalangin na gano'n. Yung nanalangin ka tapos hindi ka naniniwala na yung pinanalangin mo mangyayari. Useless yon. Hindi mangyayari po talaga. Kaya kung ikaw ay mananalangin, sinasabi ng Biblia, na kung mananalangin ka, angkinin mo yung panalangin mo na mangyayari yan. At mangyayari nga. Diba? So meaning to say, yung faith natin nandoon na pag pinanalangin ko to, alam kong pinapanalangin ko na kalooban ng Diyos. Pero kung ikaw yung tao naman na, Lord, patamain mo ako sa loto. Hindi ka tutugunin ng Diyos yan. Paano tumama ako? Hindi yan tinugon ng Diyos. Dahil hindi tumutugon ang Diyos sa mga ganyang panalangin. No? So, kung alimbawang nanalangin ka, tumama ako sa wedding, tapos bigla kang nanalo. Salamat Lord, hindi po yan sa Diyos galing. Maniwala po kayo. Hindi po sa Diyos galing. Dahil hindi magbibigay ang Diyos na biyaya sa mga ganyang bagay. Tandaan niyo po yan. Ang kalooban ng Diyos, ang biyaya niya, yung blessing ay magiging blessing sa iba. Diba? Ibig sabihin, kung halimbawa dito sa sitaw, binigay sa atin ng Panginoon to, naging blessing sa atin, magiging blessing tayo sa iba. Diba? Tulad yung binigay sa akin, so binahagi ko sa inyo, so naging blessing sa iba. So ganun po ang ang biyaya ng Panginoon. So hindi po siya tutugon sa mga panalangin natin na pag doon sa kanyang kalooban at hindi ayon doon sa batas ng Diyos. No? Hindi po ganoon ang Panginoon. Kaya yung iba, no, sorry kung isa kayo sa mga ganon, yung mga tama-tama sa loto na tumama ka dahil pinanalangin mo, hindi yan galing sa Diyos. Maniwala po kayo. Hindi sasagot ang Diyos sa mga ganyan, no? Sa mga ganyang mga panalangin, no? Di pag ginawa ng Diyos yan, para kinonsinti niya na rin yung sugal na tama yung ginagawa niyo, di ba? So hindi po 'yon. Wala pong ganyan. Hindi po yan, kaya hindi po yan blessing galing sa Diyos. Hindi, iba yung blessing na galing sa Panginoon. Kaya nga po, kita nyo yung lahat ng nanalo sa loto, ano karamihan nangyari? Oh, million yun ha. Oh, ngayon wala. Diba? So, hindi po. Pag galing kasi sa Diyos, bibigyan kanya ng wisdom kung paano mo gamitin yan. At bibigyan kanya ng ng mga tao na pwede mong i-bless para matulungan sila. So yan po kasi ang purpose ng Diyos kaya kanya i-bless para maging blessing sa iba. Okay? So yan po yung purpose nun. Kaya dito po sa atin, yun po yung ating mission na ma-bless natin yung iba kasi bine-bless tayo ng Lord. So God is with us. Mahal ka ng Diyos. Mabuti ang Diyos. At lagi po natin tandaan, walang plano ang Diyos na masama para sa atin. Ang plano ng Diyos sa atin ay tayo po ay mapabuti, maganda yung ating future at maging maayos yung ating pamumuhay kasama ang Diyos. Kung ikaw ay sasabihin mong pinagpala ka ng Diyos pero malayo ka sa Diyos, hindi ako naniniwalang yung pagpapala na yan ay galing sa Diyos. Kasi once pinagpapala ka ng Diyos, dapat lumalapit ka lalo sa Diyos, hindi ka lumalayo. Kasi pag yan ay pagpapala, bigla kang lumalayo ka sa Diyos, hindi po yung pagpapala galing sa Diyos.
'Di ba? Sa tandaan nyo, pwede din magbigay si Satanas ng mga ng mga ganyang bagay, no? Para malayo ka sa Diyos. Tandaan po ninyo. Kaya nga yung pera ay pwedeng maging ugat ng kabutihan, pero din maging ugat sa kasamaan. So saan po tayo doon? So gamitin natin yung pera na maging maganda yung resulta para marami tayong mas matulungan pa tayo. So yun lang po at muli po maraming salamat po sa ating 170 participants na natili. Umabot po tayo sa 200 plus kanina. So tuloy-tuloy lang po at bukas wala po tayong pre-webinar training. Bukas ay Thursday. Ang training po natin ay yung sa MetaMax natin, no, yung other business po natin. At yun po ay talagang legit din at hindi po siya conflict dito kay Sitaw bagkos makakatulong po. At ang kagandahan doon, one time ka lang maglalagay doon, then yung sunod mo, kita mo na. Diba? So marami na pong kumita diyan, marami na pong nakapag na yung kinikita nila na ilalagay na nila kay Sitaw. May mga nag-message sa akin na, "Sir, yung kinita ko ngayon, natapos ko na, binalik ko na kay Sitaw." Yun. So yun yung kagandahan kasi wala kang malaking kapital pero dahil kumikita ka rito kay MetaMax, nalalagay mo doon. So lumalaking kapital mo doon kay Sitaw. So namamaximize mo yung kita mo doon sa both business po natin. So hindi po siya conflict because makakatulong po siya kasi advertising yung MetaMax, si Sitaw naman e-commerce. So hindi po siya magkalayo. Magkaiba lang siya ng paraan ng negosyo pero advertising po yung MetaMax at napakaganda. At ang inauguration po ng office sa Pilipinas ng MetaMax sa magkamali June 30. Na po June 30 o July 1. Ayan po, no, yung naka-register na rin po siya sa SEC pero ang main office po niya sa Canada, Ontario, Canada po ang office niya. So ang plano kasi ng MetaMax ay magkaroon ng office sa bawat bansa, no? Na bawat bansa syempre dahil may mga advertising diyan. So tingnan natin soon but nasa Pilipinas na sila nagsisimula. Malay mo sa susunod yung advertising na ng Pilipinas yung makikita na natin doon sa MetaMax, no? Yung i-click natin nandiyan na si Bida Bida, no? Yung Jollibee. Yan yung iba pa ng mga business po sa Pilipinas. So yan po yung pinagkakakitaan ng MetaMask. Kung para lang tayo ditong content creator. Kaso lang dito hindi ka na mag-iisip ng content. So kikita ka dito sa bawat video na papanoodin mo o i-click mo. Yan yung pay per click. 'Di ba? Saan tayo naman sa Sitaw kumikita tayo sa bawat orders na sa bawat order na pinaprocess po natin mula sa cost. So hindi po siya magkalayo kundi magkadugtong po siya at parehas makakatulong po sa atin. At gaya ng sabi ko, pag-uwi natin sa Pilipinas, pag-iibayuhin pa natin na marami tayong negosyo, hindi para maging greedy, no? Kasi yung iba yung interpretasyon nila kapag nagninegosyo ka pa, no? Coach, hindi ka pa ba nakokontento sa kita mo sa Sitaw at kailangan mo pa, hindi ka ba nakokontento? Tandaan niyo po, negosyante po ako, businessman po. Ang businessman po, walang negosyante naiisa ang negosyo. Pero ang purpose ko kung bakit kailangan, actually isa lang anak ko eh. Pero bakit kailangan ko magnegosyo? Kasi yung mission ko kasi makatulong sa tao. Naniniwala ako na kapag nakapagnegosyo ko at kumikita ako, marami akong matutulungan tao. Ilang tao yung pwede kong mabigyan ng trabaho? Ilang tao yung pwede kong matulungan pa kung ako po ay magninegosyo? No? Kung loloobin pa ng Diyos na magkaroon ako ng sariling company. So ilang tao yung pwede kong mabigyan ng trabaho diyan. 'Di ba? So yung purpose natin, hindi na yung pagkita. So yung iba lang mali yung pagkaka-interpret at even ang Bible pag babasahin mo po, tinuturuan din tayo doon kung paano tayo humawak ng pera at kung paano natin yung palalaguin. At paano tayo magte-trade, magbi-business, tinuturo din po 'yan. No, siyempre kaso lang kalakip noon ang kagandahan po sa atin na habang inaaral natin to, nandun pa rin tayo sa salita ng Diyos. Bakit lagi natin sinasama yung salita ng Diyos? Sinasama natin yung salita ng Diyos para i-guide tayo, para maiwasan natin na hindi tayo mag-fail doon sa tawag ng laman. Ibig sabihin, hindi tayo mag-fail na yung pera na yung kokontrol sa'yo. So tandaan mo, lahat ng material na bagay na yan, dapat ikaw ang nagkokontrol yan. Hindi ikaw yung kokontrolin yan. So mangyayari lang yan kung ang salita ng Diyos ay nasa atin. Bakit? Kasi yun yung magre-remind sa'yo. Oy, Coach Jimro o Jimmy, wag mong gawin yan. Nakokontrol ka na ng pera. O Coach AJ, wag mong gawin yan. Dapat pag pinagpala ka, i-share mo yan. Ganon, rini-remind tayo ng Word of God na ito yung dapat mong gawin kung bakit ka, pag kumikita ka,
ito yung dapat mong gawin. So kung wala kanyang word of God na yan, kaya yun yung nangyayari sa iba kung bakit nagfe-fail. Ibig sabihin, bumabagsak, no, napupunta sa iba yung kanilang mind. Kasi nangyari na po sa akin yan. One time na po nangyari. Sa kumita ako ng malaki, pero nawala yung pag-iisip ko doon sa salita. Although nandun ako nagbabasa, pero nawala sa isip ko doon, no, na nakontrol ako ng pera na ito yung gawin. Diba? So walang nangyari. Pero this time, ito nga kaya nga ini-educate natin kayo, no, sa pagpasok pa lang dito, video pa lang makita nyo financial literacy na yung pinakikita natin, then word of God, na binabalansin natin na kailangan natin itong pareho. Kasi ito yung magiging guide sa atin. Ayoko nang mangyari pa yung nangyari sa akin noon. At ayoko mangyari yun, mangyari pa sa inyo na kumita ng pera tapos nawala lang din kasi mali yung pag-handle. 'Di ba? Naging mali yung kanilang mindset sa paghahawak ng pera. So ngayon kaya tinuturo po natin at sineshare ko po 'yan. At naniniwala ako na nangyari sa akin 'yon kasi may purpose ang Diyos na nagsama-sama tayo ngayon dito para maibahagi ko sa inyo, para maiwasan po natin yung nangyari po sa akin na hindi maganda. No, kaya sineshare ko 'yan. Actually, pag may pride ka diyan, hindi mo i-share 'yan kasi parang nakakahiya, 'di ba? Pumalpak ka, 'di ba? Ako hindi po. Dapat i-share ko 'yan kasi transparent tayo dito para maging para maging ano 'yon, yung ma-motivate yung iba na ay hindi ko pala dapat gawin na to, yung nagawa na ni Coach Jimron pagkakamali, mali na pala. So ganun lang po 'yon. O kaya dapat natin dapat na mag-guide ng word of God, no? At ang salita lang naman ng Diyos ang pwedeng magbago sa buhay ng tao. Wala na pong iba. Okay? So muli po, maraming salamat sa inyo sa mga narito, Ma'am Messi, Ma'am Mary, Gichel, Ma'am Sheila, Sir Jojo, yan, Ma'am Veronica, Sir AJ, thank you very much. Yan, Sir Mario, Ma'am Precious. Sa lahat po ng naririto, Ma'am Lisa, Ma'am Maricar, yan, thank you very much. Yan, sa mga nandito, hindi ko na po kayo isa-isahin. No, basta tuloy-tuloy lang po tayo, fighting, prayer lang, at God is with us. Hindi sasamahan tayo ng Diyos, tandaan nyo, magkakaroon na po ng good news. Ayan po yung agi natin isipin at tuloy-tuloy lang po, walang bibitaw. Doon lang po tayo, stick lang tayo doon sa ating goal setting. No? Huwag po kayong bibitaw sa goal setting at pag nalampasan po natin yung pagsubok na ito, sigurado ko maabot natin yung goal setting natin ng maayos. Okay? So maraming salamat po. Bukas po ulit sa mga meta user, doon po tayo, no? Wala tayong pre-webinar ng Sitaw. Ang pre-webinar natin sa sa Saturday na po uli. Okay? So bukas Thursday po sa webinar tayo, then Friday off tayo muna para may pahinga naman si Coach Jimro. Then Saturday po, yan, pre-webinar training uli po tayo. Okay, so tuloy-tuloy lang po and ang Diyos ang magpala po sa bawat isa sa atin. Tandaan nyo, success start when you decide to begin. Walang mahirap sa taong may pangarap at lagi tayong kasama ng Diyos. No? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw nito, sa karunungan at kaalam binigay mo. Maraming salamat sa buhay ni Prof. Vincent sa mga paliwanag niya kanina na video na pinanood namin. Maraming salamat, Panginoon, sa katatagan na ibinibigay niyo sa bawat isa na narito, sa mga nagtitiwala sa Sitaw, nagtitiwala sa iyong lingkod, at nagtitiwala sa iyo. Maraming salamat at alam kong hindi mo kami bibiguin sa panalangin po namin. At ipapakita mo sa amin na kasama-sama ka namin sa lahat ng aming gagawin. At itong business na to ay ipinanalangin namin sa iyo at ipinagkaloob mo po sa amin. Ito po yung pinangahawakan po namin. Lord God, ipuin niyo po ang SEC sa mga humahawak po nito, yung mga abogado, bigyan niyo po sila ng karunungan at kaalaman sa may-ari na maisumitin nila, Panginoon, yung mga kailangan na dokumento at maaprubahan naman po ito sa lalong madaling panahon. Lord, wala kaming alam sa mga batas, hindi namin alam kung ano yung mga nangyayari sa SEC at doon sa company, pero I trust in you. We trust in you, God. At nananalig kami na ikaw ang kikilos sa lahat ng ito. At huwag mong pahintulutan na sirain ng mga naninira kay Sitaw sa amin, sa mga nagsasabi laban sa amin, kay Prof. Vincent, sa iba pang mga tao na iniinsulto nila, mga masasamang sinasabi. Lord, alam kong hindi mo nalilingit sa iyo to. Lord, kung ano man mga masasakit na salita, mga pang-iinsulto na sinasabi na, Lord, patikumin mo ang kanilang mga labi. At ikaw ang higit na ikaw yung Diyos na magpaparusa sa mga taong mga ganito, Panginoon. Hindi namin sila kilala, hindi nila kami kilala,
pero ikaw yung Diyos na nakakilala sa bawat isa sa amin. Lord, Amen. nilalapit po namin sa iyo. Hindi po kami maghihiganti dahil naniniwala po ako na ang paghihiganti ay sa iyo, hindi po sa amin. Ikaw yung Diyos na tamang magaganti para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy mong patatagin ang bawat isa na narito, alisin ang mga negativity at palitan mo ng positivity at yung faith namin ay manatili sa iyo. Maraming salamat sa lahat ng nanalig at naniwala sa iyo. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. 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 And Amen. maraming salamat. Yan, Ma'am Irene, thank you very much. No, Ma'am Maria, thank you very much. Ma'am Rowena, thank you. God bless. Thank you, Coach. Thank you. God bless. Ingat po kayo. Good night. God Tomorrow, bless. Coach, bukas. Ako sa'yo.